Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1426. Makalipas ang ilang minuto, pinapasok ulit ang apat na lalaki. Lumuhad sila sa lupa kasabay ng isang kalabog. Sa sandaling ito, wala na silang pag-aalala at itinuro si Kinley. Young Master Clark, siya iyon. Si Kinley West ang gumawa sa amin nito. Maaari mong suriin ang aking telepono. Ni-record ko ang pag-uusap natin mula noon. Basag. Parang may kaluskaw sa hangin. Umindayog si Kinley at halos mawalan ng balanse. Damn it. Ni-record talaga ng lalaking iyon. Kinley, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Napalingon si Philip, malamig ang mga mata habang nakatitig kay Kinley at nagtanong. Nababalot na ng malamig na pawis si Kinley. Siya ay punit-punit at nagpupumiglas sa loob, nag-iisip ng mga hakbangin. Young Master Clark, baka mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko hiniling sa kanila na gawin ito. Dapat sila ang. Ginawa ni Kinley ang kanyang huling desperadong pagtatangka. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, isang recording ang tumunog sa lobby. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Harapin ang maliit na batang babae na iyon at si Dan at gawin itong malinis. Huwag mag-iwan ng bakas o bakas. Oo, ito ang eksaktong mga salita ni Kinley noong panahong iyon. Hinawakan ni Nigel ang phone at malamig na tinitigan si Kinley. Sa puntong ito, hindi na makapagsalita si Kinley sa kanyang paraan ng palabas. Ang kanyang mukha ay naging sobrang naguguluhan at kinakabahan, ngunit pagkatapos ng isang segundo, ito ay naging napakasama. Ha. Sa isang malakas na tawa, ibinuho ni Kinley ang kanyang disguise habang ang isang mabangis na layunin ay biglang sumilay sa kanyang katawan. Galit niyang sabi, "Oo, tama, inutusan ko silang gawin ito. Kaya ano, papatayin mo ba ako? O gusto mong sirain ulit ang pamilya ko, Wes? To tell you the truth, I'm well prepared this time. Lumabas kayong lahat." Tulad ng sinabi ni Kinley, isang grupo ng mga ganap na armadong mandirigma ang biglang lumitaw mula sa hagdan at pintuan ng elevator ng hotel. Lahat sila ay naka-black combat uniform na may mask at baril. Oo, ito ang mga personal na gwardya ni Kinley. Sila ay mahusay na sinanay na mga bodyguard ng labanan. Inabot siya ng ilang dekada para ayusin sila. Bagamat hindi marami sa kanila, lahat sila ay napakahusay sa pakikipaglaban. Espesyal na inilipat sila ni Kinley dito para harapin si Philip. Hindi ito maaaring makatulong. Sariwa pa rin sa isipan ni Kinley ang mga pamamaraan ni Philip noong huling pagkakataon. Nakaharap sa isang silid ng mga armadong mandirigma, ang mukha ni Nigel ay ganap na nagdilim. Galit niyang itinuro ang kanyang daliri kay Kinley at sumigaw, "Kinley West, hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Inutusan kita ngayon na sabihin sa iyong mga tao na sumuko. Kung hindi, pupunta sisirain ko ang pamilya West mo." Hehe, ngumisi si Kinley, malungkot na tumingin kay Nigel, at sinabing, "Master Lambert, walang kwenta ang sasabihin mo ngayon. Dahil gusto niyang Master Clark na patayin ako, paano ako hindi makakaganti?" Habang sinasabi niya iyon, humakbang siya ng may kumpiyansa. Tumingin siya kay Philip habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing, "Kung hindi mo ako hinanap, marahil ay umalis na ako sa Cloudside at hindi tayo magkikita. Pero bakit kailangan mo akong pilitin at ang pamilya West?" Ikaw ang nagtanong. Walang magawang umiling si Philip nang may sumilay na panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Sinabi niya, "Kinley, sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo dahil sa lihim lang na nakatipon ng napakaraming mandirigma? Kung hindi, alam kong hindi karaniwan ang iyong pagkakakilanlan, ngunit ito ay Cloudside, ang mga hangganan. Kahit na kaya mong pakilyusan ang mas maraming tao, paano ito? Ang mga tauhan ko unang nakarating dito. Nasa kamay ko ka na." Umungol si Kinley habang namumugto ang mga mata sa galit. Gayunpaman, diretsyong sinabi ni Philip, "Marahil maaari mong tanungin ang iyong mga tao kung ang iyong anak na lalaki, si Sydney West, ay pinaalis sa Cloudside." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1427. Pumalakpak. Nang marinig ang mga salita ni Philip, nataranta si Kinley at naging malamig ang kanyang ekspresyon.
Mataimtim niyang sinabi, anong ibig mong sabihin? Hehe, ngumuso si Philip, hindi ba ako naging malinaw sa sarili ko? Sa oras na ito, hindi na nakayanan ni Kinley. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero, ngunit ang tawag ay hindi nasagot ng mahabang panahon. Habang naghihintay siya, mas nababalisa si Kinley at mas namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa wakas, nakonekta na ang tawag at buong pananabik na nagtanong si Kinley, nasaan si Sydney? Pinaalis mo ba siya sa Cloudside? Kinabahan ng husto si Kinley at ang lakas ng tibok ng puso niya. Master Kinley, grabe, may nangyari. Hinarang kami ng grupo ng mga tao pagdating namin sa exit ng Cloudside. Matagal na silang inaway ng mga tauhan natin pero kinuha pa rin nila ang Patriarch. Sa kabilang dulo ng telepono, humihingal ang lalaki at may bahid ng pag-aalala ang tono nito. Malinaw na naranasan niya ang isang mahusay na labanan. Ano? Hindi mo siya pinaalis sa Cloudside. Nasaan siya? Sinong pumihil sa inyo? Nagpanik ngayon si Kinley. Si Sydney lang ang anak niya. Matagal na niya itong pinaplano. Nahuli man siya sa bitag, kailangan niyang paalisan ang kanyang anak. Gayunpaman, ngayon, sila ay naharang. Master Kinley, hindi rin namin alam. Masyadong maraming tao ang kabilang partido at napaka-agresibo. Parang inaasahan na nila na ilalabas namin ang Patriarch sa lungsod. Nagpatuloy ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono. Sa oras din na ito napagtanto ni Kinley ang isang bagay. Nagtaas siya ng kilay at tinitigan si Philip na walang pakialam na nakangiti sa gilid ng bibig. Seryosong tanong niya, ikaw ba? Kinuha mo ang anak ko. Kalmado ang mukha ni Philip habang nagkibit-balikat. Mukhang hindi ka naman gulong-gulo. Pagkasabi nun ay winageyway ni Philip ang kamay. Hindi nagtagal, dinala ng ilang tao sa likuran niya si Sydney West, na binugbog at nabugbog, sa lobby. Thud. Sinipa si Sydney sa lupa. Bakat ang mukha niya matapos halatang bugbugin ng husto. Amoy na baho ang katawan niya na parang nahulog sa imburnal. Young Master Clark, sinubukan ng taong ito na tumakas at tumalon sa imburnal, ulat ng isang bodyguard. Nakakunot ang noo ni Philip habang nakatingin sa gulong-gulong si Sydney. Labis na nabalisa si Sydney. Pinandilatan niya si Philip at umungol, halika. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Sydney, sa oras na ito, tumakbo si Kinley, tumingin sa kanyang nalulungkot na anak, at walang magawang sinabi, paano ka napunta sa ganitong estado? I told you to take a detour to Country R. Bakit ka diretsong umalis ng city? Tiningnan ni Sydney ang kanyang matandang ama at sinabing, Tay, ayaw kong umalis. Gusto kong manatili sa iyo. Ikaw, matanda na ako. Ang pamilya West ay umaasa pa rin sa iyo para makuha ito. Umiling si Kinley sa kawalan ng pag-asa. Kahit nagsisisi, ayaw pa rin niyang pumayag. Nagtaas siya ng kilay, nanginginig ang katawan habang nakatingin kay Philip. Yumuko siya at sinabing, Young Master Clark, ano ang maaari kong gawin para mapalaya mo ang aking anak? Hindi ko na hinihiling na pakawalan mo ako. Walang kinalaman ang anak ko sa bagay na ito. Ang lahat ay aking ideya. I'm at your disposal pero nakikiusap ako na pakawalan mo ang anak ko. Bigyan mo ng paraan ang pamilya namin ni Wes. Walang pagpipilian si Kinley kundi ang yumuko sa pagkakaroon ng ganitong saloobin sa puntong ito. Gayunpaman, tumawa lang si Philip. Kinley West, sa tingin mo ba papakawalan ko ang pamilya mong West? Ito, natigilan si Kinley, at ang matanda niyang mukha ay agad na gumuho. Mapait niyang pinisil ang kanyang kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, Young Master Clark, nakikiusap ako sa iyo. Sa sinabi nito, lumuhad si Kinley sa lobby sa harap ng lahat. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1428. Dahil sa eksenang ito, nataranta ang mga private combat bodyguard ng pamilya West at Sydney, na nakahandusay sa lupa. Tay, bumangon ka na. Anong ginagawa mo? Si Philip Clark ay isang tao lamang. Bakit naman matatakot sa kanya ang pamilya namin ni West? Narito ang lahat ng mga elite ng pamilya West. At worst, lalabanan natin sila dito. Sigaw ni Sydney habang nagpupumilit na tumayo. Humakbang siya para hilahin si Kinley na nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, hindi gumalaw ng kalamnan si Kinley. Galit niyang ibinagsak ang tungkod sa kanyang kamay sa lupa at sumigaw, Sydney,
Halika rito at lumuhad ka rin. Lumuhad. Si Sydney ay lubos na nag-aatubili. Napakamot siya sa ulo at sumigaw, "Tay, bakit ako luluhod? Naririto ang lahat ng ating mga tao, kaya bakit tayo matatakot sa kanya? Paano kung nandito si Nigel Lambert ng Cloudside? Sino si Young Master Clark? Sa paningin ko, walang iba kundi basura. Masyado ka lang takot." Sa puntong ito, galit na pinandilatan ni Sydney si Philip at inutusan ang mga bodyguard ng labanan ng pamilya West sa bulwagan, "Lahat, makinig ka. Tanggalin mo ang walang alam na brat na ito at si Nigel Lambert. Kung sino man ang maglakas loob, na lumaban, barilin mo lang sila ng patay." Kaagad, ang lahat ng mga bodyguard ng labanan ng pamilya West sa bulwagan ay nagayos ng pakikipaglaban at agad na pinalibutan sina Philip, Nigel, at iba pa. Lahat ng baril ay nakatutok kay Philip at Nigel. Sa eksenang ito, isang nakakatakot na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Sydney. Sinabi niya sa kanyang ama na nakaluhod sa lupa, "Tay, tingnan mo, nangangahas ba silang gumalaw? Bumangon ka na." Habang sumisigaw siya, sinubukan ni Sydney na tulungang makatayo si Kinley. Gayunpaman, biglang bumangon si Kinley, sinampal ng malakas sa mukha ni Sydney, at galit na sumigaw, "Rascal! Lumuhad ka gaya ng sinabi mo." Natakot talaga si Kinley. Galit na galit din siya. Hindi pa niya nakita ang kanyang anak na napakatanga. Pinalabas niya ang lahat ng mga bodyguard ng labanan ngayon at ginawang parang gusto niyang makipag-away kay Philip, ngunit ang totoo, ang lahat ay isang desperadong toka na lamang. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon na maantala si Philip at hayaang umalis si Sydney sa Cloudside. Ngayong naibalik na si Sydney, magtatrabaho ito na hindi nagagana ang planong ito. Akala ba talaga ng anak niya ay pushover si Philip? Natigilan si Sydney sa sampal na ito. Napatulala siyang tumingin sa ama at sumigaw, "Tay, anong ginagawa mo? Natatakot ka pa rin ba hanggang ngayon? Idiot, paano ako magkakaroon ng anak na katulad mo? Talagang." Kinley shrugged off ang kanyang kamay sa pagkagalit. Pagkatapos, tumalikod siya, yumuko kay Philip, at sinabing, "Young Master Clark, pananagutan ko ang lahat. Wala itong kinalaman sa anak ko." Napabuntong hininga si Philip sa pagkakataong ito at sinabing, "Akala ko ba ipaglalaban mo ako hanggang sa kamatayan?" Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, sa labas ng pasukan ng hotel, isang dosenang armored car at battle tank ang mabilis na dumating. Swoosh! Ang mga ganap na armadong mandirigma ay tumalon pababa mula sa mga nakabaluti na sasakyan sa isang pare-parehong paraan at agad na pinalibutan ang hotel. Sa loob ng 1 milyang radius, pinalibutan ng mga manlalaban na nakaitim na uniforme ng labanan at madilim na berdeng uniforme ang lugar. Lahat ng 4 na kalye sa paligid ay hinaranggan. Sa isang iglap, ang lugar sa loob at labas ng lobby ay napapaligiran ng mga manlalaban na nakasuot ng dark green na uniforme at combat security sa black combat uniform. Nang makita ang eksenang ito, bumagsak si Sydney sa lupa sa takot habang nanginginig ang buong katawan. Paano ito nangyari? Sabay tingin ni Philip kay Sydney at sinabing, "I'll give you a chance." Lumuhad at humingi ng awa. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 1429. Nang marinig ito ni Sydney, kitang-kita sa kanyang mga mata kung gaano siya nagulat at naguguluhan ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang tuyong labi ay nanginginig ng marahas habang nakaramdam siya ng labis na takot. Lumuhad at humingi ng awa. Bago ito, tumanggi si Sydney na lumuhad kahit anong mangyari. Gayunpaman, ngayon, luluhod nga ba siya at humingi ng tawad? Ay, ungol niya sa ilalim ng kanyang hininga habang kumikislap ang kanyang mga mata at nagpupumiglas ang kanyang puso. Sa sandaling lumuhad siya, matatapos na ito para sa pamilya West. Unang tatama sa puso niya ang impact. Lumuhad ka. Lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Clark. Humingi ka sa kanya ng tawad. Pinahihit ni Kinley ang kanyang ulo at sinichit si Sydney. Ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Ang tanging paraan para magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay ay gawin ang anumang naisin ni Philip. Pumalakpak. Umakyat si Kinley dala ang kanyang tungkod, hinampas ng malakas si Sydney sa likod, at sumigaw ng mahigpit, "Bilasan mo at lumuhad ka." Sa ilalim ng napakalaking pressure, walang choice si Sydney kundi ang lumuhad sa harap ni Philip.
Ibinaba niya ang kanyang ulo, nanginginig habang humihingi ng tawad, nagkamali ako. Patawarin mo ako, young Master Clark. Pagkasabi nun ay yumuko siya ng malalim. Sa tabi niya, lumuhad din si Kinley. Sa kanyang katandaan, mukha siyang mapagpakumbaba habang sinasabi niya, young Master Clark, ginawa ko ang lahat sa aking sarili. Wala itong kinalaman sa anak ko. Nakaluhod na siya. Nakikiusap ako na pakawalan mo siya. Akuhin ko ang lahat ng responsibilidad sa sarili ko. Ibinaba ni Kinley ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay ganap na kulay abo. Sa sandaling ito, biglang nabawasan ang kanyang aura, na parang bulok na troso na maaaring masira anumang oras. Naka-cross arm si Philip, at malamig na tinitigan ng mga mata ang mag-ama ng pamilya West na nakaluhod sa harapan niya. Sinabi niya sa mahinang boses, hinawakan mo ang anak ko at gusto mo pa ring humingi ng tawad sa akin. Hindi ba sa tingin mo ito ay napakasimple ng paghingi ng tawad, Kinley West? Sa isang malamig na singhot, ang temperatura sa bulwagan ay biglang bumaba sa lamig. Parehong naramdaman ni Kinley at Sydney ang malamig at nakamamatay na aura mula sa taong nasa harapan nila. Young Master Clark, hindi ko hinihiling na patawarin mo ang pamilya West, pero walang kinalaman ang anak kong si Sydney sa pangyayaring ito. Ako lang ang nagplano nito. Kung gusto mo akong patayin, kaya kong patayin ang sarili ko, pero nakikiusap ako na palalayain mo ang anak ko. Sa sinabi nito, patuloy na iniyuko ni Kinley ang kanyang ulo sa lupa. Maging ang mga tile sa sahig ay nanginginig sa bawat paghampas ng kanyang ulo. Tatay, ikaw, naantig si Sydney, at puno ng luha ang kanyang mga mata. Gusto niyang hilain ang kanyang matandang ama. Tumahimik ka, lumuhad ka ng maayos. Pinahihit ni Kinley ang kanyang ulo at galit na pinandilatan si Sydney. Ang mga mata na iyon ay naglalaman ng napakaraming emosyon at pag-asa. Nawasak man ang pamilya West, dapat mabuhay ang kanyang anak. Hanggat siya ay nabubuhay, ang pamilya West ay makakaasa na babalik. Maamo ang mukha ni Philip habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Kumunat ang noo niya at nagtanong, handa ka ba talagang magpakamatay? Mabilis namang pumayag si Kinley. Oo, basta palalayain mo ang anak ko, kaya kong gawin ang lahat. Ilang saglit, namayani ang katahimikan sa bulwagan. Ang lahat ay naghihintay sa desisyon ni Philip na may halong hininga. Maya-maya, malamig na sinabi ni Philip, Kinley West, makinig kang mabuti. Mula ngayon, wala nang lugar sa mundo ang pamilya West. Magpapakamatay ka dito mismo sa lobby na ito. Tungkol naman kay Sydney West, pumapayag ka ba na baliin ko ang kanyang mga binti? Si Philip ay hindi isang uhaw sa dugo na mamamatay at hindi pumatay ng hindi kinakailangan. Nang marinig ni Kinley ang mga salitang ito, nagulat siya noong una. Pagkatapos, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Muli siyang yumuko, na nagsasabing, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong awa. Hanggat mabubuhay pa si Sydney, mawalan man siya ng mga paa, maayos pa rin ang lahat. Sa ganitong paraan, magpapatuloy pa rin ang pamana ng pamilya West. Pagkatapos ng tanghali, lumingon si Kinley. Maluha-luha siyang tumingin sa anak na umiiyak at sinabing, Sydney, mabuhay ka ng mabuti at tandaan mo ang bagay na ibinigay ko sa iyo. Pagkasabi nito, bumangon si Kinley at diretsyong isinandal ang ulo sa puting pader sa harap ng lahat. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1430. Bang! Ang sahig ay naging pulang-pula. Bumagsak si Kinley sa isang pool ng dugo. Lumuhad si Sydney sa lupa, napaungol ng desperadong, at gumapang. Sumigaw siya, tatay, tatay. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, dalawang bodyguard na nakaitim na suit ang lumapit at idiniin ang ulo ni Sydney habang binali ang magkabilang binti nito. Durog na durog sila. Kailangang gugulin ni Sydney ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumingin si Philip kay Sydney nang walang pakialam at sinabing, inani mo ang iyong inihasik ngayon. Kung hindi ako gumawa ng malupit na aksyon laban sa iyo, ang aking anak na babae ay dumaan sa malapit kamatayang nangyari ng walang kabuluhan. Sydney West, huwag mong subukang maghayganti. Hinding-hindi mo ako matatalo sa buhay na ito. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at lumabas ng hotel.
Para naman sa iba pang kasama ng pamilya West, hinayla nila si Sydney pataas dahil bali ang mga paa nito at diretsyong hinayla papasok ng sasakyan. Sabi nila, Patriarch, dadalhin ka namin kaagad sa pamilya Donnelly sa Hampton. Ito ang tanging utos na ibinigay sa amin ni Master Kinley bago siya namatay. Patitiis muna ang sakit sa ngayon. I-treat ka namin pagdating namin sa Hampton. Sa kotse, si Sydney ay parang may sakit. Duguan at paralisado ang kanyang mga binti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. Mula sa bintana ng sasakyan ay sinulyapan niya ang matanda na nililinis sa lobby ng hotel. Tumulo ang luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Philip Clark, ako, si Sydney West, ay gugugol sa natitirang bahagi ng aking buhay sa paghihiganti sa iyo. Malamig na ungol ni Sydney. Dahil sa pabago-bago ng emosyon at pananakit ng kanyang mga binti, nahimatay siya. Bumalik kay Philip. Pagkalabas niya ng hotel ay dumiretso siya sa ospital para samahan si Mila. Ang buong ospital ay binantayan ng mga tao ni Nigel. Kahit langaw ay susuriin. Sa ward, napatingin si Philip kay Mila na mahimbing na natutulog sa kama at ramdam niya ang sakit sa puso. Nagdusa ng husto ang kanyang anak nitong mga nakaraang araw. Malaki na ang kanyang pinayat at marami pa ring galos sa kanyang katawan. Mahigpit na hinawakan ni Philip ang maliit na kamay ni Mila, puno ng pagmamahal ang mga mata. Sa sandaling ito, nagtiptoed si Nigel, tumayo sa tabi ni Philip ng may paggalang, at bamulong, "Young Master Clark, may gustong makita ka sa labas." Nagulat si Philip at nagtanong, "Sino?" "Rachel Clark," sagot ni Nigel. Nang marinig ang pangalang ito, napakunot ang noo ni Philip. Pagkatapos mag-isip sandali, mahina niyang sinabi, "Hayaan mo siyang maghintay." "Oo." Yumuko si Nigel bago lumabas ng ward. Makalipas ang halos 1 minuto, lumabas si Philip sa ward. Sa rest area, nakita niya si Rachel Clark na matagal na niyang hindi nakikita. Ang babae ay nakasuot ng mahabang itim na trench coat at nakatali ang kanyang buhok ng nakapusod. Siya ay may malapad na salamin pang-araw sa kanyang maselang katangian. Nakasuot siya ng blouse na may deep V-neckline sa ilalim ng kanyang trench coat na nagpapakita ng kanyang ipinagmamalaki na kurba. Ang kanyang dalawang tuwid at balingkinitang malajade na mga binti ay nababalot ng manipis na itim na silk stockings, kaya napakaganda at eleganteng hitsura niya. Siya ang magiging focus saan man siya magpunta. May dampi ng lamig na sumabay sa kanyang alindog. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, lumapit, at nagtanong, "Ano ang gusto mo sa akin?" Bahagyang ngumiti si Rachel, ang kanyang nag-aalab na mapupulang labi ay nakakurbada sa isang nakakaakit na arko. Lumapit siya at tinanggal ang sunglasses niya. Tinitigan niya si Philip sa kanyang kumikislap na malalaking mata habang bumubulong sa kanyang tainga. "Tonight, Starlight Hotel, Suite 503. May itatalakay ako sa iyo ng detalyado. Siguro kung maibibigay mo sa akin ang kasiyahan, Young Master Clark." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1431. Malinaw at malutong ang boses nito na may bahid ng mabangong halimuyak na kumikiliti sa gilid ng kanyang tainga at leeg. Nagbago ang ekspresyon ni Philip. Nilinggan niya ang ulo niya at walang humpay na tumingin kay Rachel. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi nang hawakan niya ang kanyang maliit na baywang at nangingibabaw na sinabi, "Sinisikap mo ba akong makita? O may nagsabi sa iyong bitag mo ako sa iyong kagandahan?" Ang babaeng ito, si Rachel Clark, ay isang vixen talaga. Iniiwas niya ang kanyang katawan at tumalikod para makawala sa yakap ni Philip. She then chuckled and said, "Okay lang kung sa tingin mo. Natatakot lang ako na magselos si Win kapag nalaman niya." Humajijek siya habang sinasabi iyon, kumikinang ang mga mata niya sa alindog. Tumawa si Philip at mahinang nagtanong, "Pumunta ka dito para lang yayain akong mag-isa sa isang kwarto kasama mo." Tinakpan ni Rachel ang kanyang bibig, ngumiti ng mahina, at sinabing, "Oo, tama. Siguro kung maaari mo akong bigyan ng kasiyahan, Young Master Clark. Tonight, let's lay ourselves bare at baka may mangyari. Ilagay ang ating mga sarili hubad." Ang galing talaga mangakit ng babaeng ito. Saglit na natahimik si Philip bago siya ngumiti, "Sige, alis na ako. Ito ay isang petsa, kung gayon. Hihintayin kita," nakangiting sabi ni Rachel. Tapos,
Parang may bigla siyang naisip, nagtanong siya, "Oh, tama, balita ko pumunta ka sa Cloudside para hanapin ang anak mo. Nahanap mo na ba siya?" Nanlamig ang mga mata ni Philip habang mahinahong sumagot, "Huwag kang mag-alala, hanap ko na siya." Nagtaas ng kilay si Rachel at nakangiting sinabing, "Congrats, then. Hindi ko iistorbahin ang reunion nyo. Paalam." Pagkatapos nun, tumalikod na si Rachel at umalis. Mabilis ding nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Philip. "Young Master Clark, gusto mo ba talagang pumunta? May kakaiba yata sa babaeng ito. Dapat ko bang ayusin ang isang tao na sumama sa iyo?" Umakyat si Nigel at nagtanong habang nakatayo sa tabi ni Philip. Umiling si Philip at sinabing, "No need, I have my own arrangements." Magpadala ng maraming tao sa paligid ng ospital ngayong gabi. May magtatangkang dukutin si Mila. Nang marinig ito, nagulat si Nigel at sinabing, "Kung gayon, aayusin ko na mailipat ang batang miss." Sabi ni Philip, "Oo, pero siguraduhin mong hindi lumalabas ang balita. Gusto kong makita kung sino ang darating ngayong gabi." Kuwit, dito, bumalik si Rachel sa hotel. Sa suite, tumayo si Chester Ludwig sa likod ng kanyang magandang figure at nakayukong nagtanong, "Miss Clark, pupunta ba talaga si Philip ngayong gabi?" "Oo," kinumpirma ni Rachel na may lamig sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, lumingon siya sa kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, na pinatingkad ang kanyang mapagmataas na figure. Malamig na sabi niya, "Dalhin ang maraming tao sa ospital ngayong gabi. Siguraduhin mong mailabas ang maliit na babaeng iyon." Medyo natarante si Chester at nagtanong, "Miss Clark, hindi mo ba sinabi na ang bottom line ay hindi natin kayang saktan ang sinuman sa mga miyembro ng pamilya Clark? Bakit natin ginagawa ito?" Ngumiti si Rachel at sinabing, "Ang hindi nananakit ay isang bagay. Ilalabas namin ang batang babae na iyon para ibigay sa iyo ang trump card para iligtas ang iyong buhay, naiintindihan mo?" Biglang bumungad kay Chester at sinabi niyang, "Naiintindihan. Aayusin ko agad. Maghintay ka." Biglang tumawag si Rachel at sinabing, "Kailangan mong hatiin ang iyong mga tao sa dalawang grupo. Base sa pagkakaintindi ko kay Philip, malamang wala na sa ospital ang anak niya. Ang isang grupo ng iyong mga tao ay pupunta pa rin sa ospital para kidnapin ang babae, habang ang isa pang grupo ng mga tao ay susunod kay Nigel Lambert." Iniisip ito ni Rachel mula nang bumalik siya. Si Philip Clark ay isang maliit na sorrow. Hindi man sila gaanong nag-interact, naisip na ni Rachel na kilalang kilala niya si Philip. "Yes, Miss Clark," sagot ni Chester at lumabas ng suite para maghanda. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1432. Makalipas ang ilang araw, si Sydney West ay umalis sa Cloudside at ipinadala sa pamilya Donnelly sa Hampton ng napakabilis. Sa mansyon ng pamilya Donnelly na libu-libong talampakang kwadrado ang laki, si Sydney ay nakahiga sa loob ng isang silid sa isang hiwalay na patio. Ang kanyang mga binti at paa ay nababalot ng mga benda at splints. Ilang matapat na kampan ng pamilya West ang nagbantay sa pasukan ng silid. Sa oras na ito, isang figure ang lumapit sa malayo habang naglalabas ng matikas na aura. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay, at sinundan siya ng ilang kasambahay ng pamilya Donnelly. Ang taong ito ay mukhang mga 40 taong gulang. Siya ay may isang mapatlang ngunit nakangiting mukha, mukhang napaka-cordial at madaling pakisamahan. Mayroon ding ilang gwardya ng pamilya Donnelly sa pintuan. Nang makita nila ang bisita, yumuko sila at bumati ng may paggalang. "Master Spencer." Siya ang pang-apat na master ng pamilyang Donnelly, si Spencer Donnelly. Sa pamilyang Donnelly, siya ay may mataas na prestihiyo, madali at matikas, at may mahusay na talento sa panitikan. Gayunpaman, walang sino man ang magwawalang bahala sa kanyang maliit na pamamaraan dahil lamang sa kanyang kakisigan. Ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Donnelly ay nakaangat sa kapangyarihan ngayon ay dahil sa malawakang pagbabago noon. Tinukoy ng labas ng mundo ang insidente 20 taon na ang nakakaraan bilang kabuoang pagbabago ng pamilya Donnelly. Ito ay dahil ang panganay na anak ng pamilyang si Donnelly ay katamtaman at nagpapakasawa lamang sa mas magagandang bagay sa buhay. Nang ang matandang Panginoon ng pamilyang Donnelly ay pipili na ng tagapagmana, ang ikatlong kapatid ay nakipagsanib puwersa sa ika-4 na kapatid at nagpasimula ng reforma sa pamilya.
Ang nakatagong operasyon na ito ay bawal sa pamilya Donley. Ang tagumpay ng reformang ito ay malaking kontribusyon ni Spencer Donley, ang ika-4 na anak ng pamilyang Donley. Sa kanyang lakas lamang, nagawa niyang pigilan ang lakas ng pakikipaglaban ng buong pamilya Donley. Sa oras na iyon, ito rin ang kanyang malamig na mga pamamaraan sa umaga sa buong sambahayan ng panganay na anak ng pamilya Donley. Nakipag-ayos pa siya sa kanyang panganay na kapatid. Hanggang ngayon, ang panganay na anak ay isang invalid na nakaupo sa isang wheelchair. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang matandang Panginoon ng pamilyang Donley ay nagretiro sa likuran at hinugasan ang kanyang mga kamay sa mga gawain ng pamilyang Donley. Si Spencer Donley, ang ika-4 na anak ng pamilyang Donley, ay katulad ng isang general sa panitikan. Sa pamilyang Donley, ang kanyang sinabigan at prestihiyo ay pangalawa lamang kay Sterling Donley, ang pinuno ng pamilyang Donley. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at bumantong hininga habang nagtanong, "Bueno, gising ba ang tao?" Tumango ang mga lalaki at sinabing, "Oo, gising na siya." Tumango si Spencer, tinulak ang pinto ng silid, at pumasok. Nagkaroon namang nakaupo si Sydney mula sa kama. Nagmamadali niyang binati ng may paggalang, "Master Spencer." Ngumiti si Spencer, sinulyapan si Sydney, at sinabing, "Okay lang, nandito lang ako para makita ka." Naantig si Sydney. Tumingin siya kay Spencer at bumangon sa kama. Siya ay nagpatira pa sa lupa, iniyuko ang kanyang ulo, at sumigaw. "Master Spencer, nakikiusap ako na ipaghiganti mo ang aking ama at ang pamilya West." Ang aking ama ay pinilit na mamatay ng batang iyon, si Philip Clark. Nasira din ang pamilya ko West. Mabilis na kinuha ni Spencer ang kanyang mga nasasakupan upang hilahin ang humihikbi na si Sydney mula sa sahig at ihatid siya pabalik sa kama. Pagkatapos, bumantong hininga siya at sinabing, "Sa nakikita ko, magkasing edad lang tayo, kaya tatawagan na lang kitang Sydney." Alam na ng aking pangatlong kapatid ang tungkol sa bagay na ito at hiniling sa akin na hawakan ito. Natural na maghahanap ako ng hustisya para sa iyo, ngunit hindi pa ngayon ang tamang panahon. Nang marinig ito, nabalisa si Sydney. Mabilis niyang kinuha ang jade pendant at sinabing, "Bago umalis ang aking ama, hiniling niya sa akin na ibigay ito kay Patriarch Donley. Sabi niya, basta ilalabas ko ito, kahit anong hiling ko, tutuparin ito ng pamilya Donley." Nang makita ni Spencer ang jade pendant na ito, lumilim ang kanyang mukha, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Oo, ito ay isang pabor na utang ng aking pamilya Donley sa matandang amo noon." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1433. Nang marinig iyon, agad na sinabi ni Sydney, "Master Spencer, nakikiusap ako sa iyo, kailangan mong ipaghiganti ang aking ama." Bahagyang ngumiti si Spencer, tumingin sa jade pendant sa kamay ni Sydney, at iniunat ang kanyang kamay. Sandaling nag-alinlangan si Sydney ngunit iniabot pa rin ang jade pendant kay Spencer. Ito ay dahil alam niya na ang sabigan at prestihiyo ni Spencer ay kapantay ng patriarch ng pamilyang si Donley. Siya ay may titulong maliit na patriarka sa pamilyang Donley. Kinuha ni Spencer ang jade pendant, sinulyapan ito, at mahinang sinabi, "Ipapasa ko ang kahilingan mo sa pangatlong kapatid ko, pero Sydney, pigilan mo ang iyong pagkabalisa. Tungkol sa bagay na ito, tiyak na tutulungan ka ng aking pamilyang Donley hanggang sa huli. Dapat kang magpahinga ng mabuti dito. Nasa business trip ang pangatlo kong kapatid at babalik sa loob ng ilang araw. Pagdating ng panahon, dadalhin kita para makita siya." Dahil nasabi na niya ito, gaano man katanga si Sydney, naiintindihan niya pa rin ang kahulugan. Matapos matigilan sandali, sinabi ni Sydney, "Pakinggan kita, Master Spencer, at hihintayin ang pagbabalik ng patriarch." Ngumiti si Spencer at sinabing, "Sige, ingatan mo ang sarili mo." Pagkatapos nun, umalis na si Spencer. Pagkaalis niya ay bumungad sa mga mata ni Sydney ang mahinang lamig. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao ng mapait. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Pasok!" Itinulak ng 4 na pinakamatapat na gwardya ng pamilya West ang pinto, pumasok, at magalang na nagtanong, "Patriarch, ano ang utos mo?" Sinenyasan sila ni Sydney na lumapit at sinabing,
Nasa ilalim tayo ngayon ng iba kaya mas maganda kung maging maingat tayo sa lahat ng ating gagawin. Tulungan akong tingnan ang pang-apat na master at patriarch ng pamilya Donley. At saka, mag-iwan ng isang tao sa likod para protektahan ako sa lahat ng oras. Nag-aalala na ako sa pamilya Donley ay talikuran ako. Nang marinig iyon, nanlamig ang kanilang mukha habang sinasabi nila, Patriarch, ayaw ba ng pamilya Donley na maghiganti para kay Master Kinley? Hindi kaya aya ang mukha ni Sydney. Kung susuriin ang reaksyon ni Spencer ngayon, tila ayaw madamay ang pamilya Donley sa bagay na ito. Sinabi ng kanyang ama na bago makilala ang patriarch ng pamilyang Donley, ang jade pendant ay hindi madaling maipakita sa iba. Gayunpaman, sa sitwasyon ngayon, naramdaman ni Sydney na kung hindi siya kumuha ng isang bagay upang iligtas ang kanyang buhay, maaaring pinalayas siya ni Spencer doon at pagkatapos. Kaya, sa pamamagitan ng pagkuha ng jade pendant, ito ay isang uri ng proteksyon sa sarili at isang pagpapakita ng kanyang trump card sa pamilya Donley. Sa ganitong paraan, maaaring maging mas mapagparaya ang pamilya Donley kay Sydney. Hindi ako sigurado, ngunit mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi, sabi ni Sydney. Nagkatinginan ang apat na guard bago tumango. Bumalik ang line of sight sa gilid ni Spencer. Bumalik siya sa pag-aaral ng pamilya Donley. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapangyarihang hitsura ay nagsasanay ng kaligrapya sa pag-aaral. May malabong tiwala siyang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Nandito ka pala. Anong sabi niya? Tila alam ni Sterling Donley, ang pinuno ng pamilya Donley, na pumasok si Spencer nang hindi tumitingin. Tumayo si Spencer sa silid, inilagay ang jade sa mesa, at sinabing, gusto niyang maghiganti ang pamilya namin ni Donley para sa kanyang pamilya West. Sinulyapan ni Sterling ang jade pendant sa mesa, kinuha ito, at ilang sulyap bago ito itinapon sa basurahan sa tabi niya. Aniya, yung West family, ha? Isang pabor mula 20 taon na ang nakakaraan. Sobrang tagal na halos nakalimutan ko na. Ngumiti si Spencer at sinabing, totoo ang sinabi mo. Ang Sydney West na iyon ay hindi isang taong walang kakayahan. Mukhang alam niya ang dahilan kung bakit ako naroon at nagkusa na ilabas itong jade pendant. Humalaklak si Sterling, at sinabing, pag-alis ng buntot para mabuhay. Medyo kawili-wili ang batang ito. Halika dito. Ano sa tingin mo ang sinulat ko? Kinuha ni Sterling ang calligraphy na sinulat niya at ibinigay kay Spencer. Kinuha naman ito ni Spencer at sinulyapan. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang binibigkas niya, ang barko ay tumatakbo, sabi niya. Nag-improve ang pagsusulat mo. May balak ka bang ibigay ito kay Sydney? Ha ha ha. Tumawa si Sterling at sinabing, walang mas nakakakilala sa akin kaysa sa iyo. Maingat na tiniklap ni Spencer ang copybook at sinabi sa katulong sa labas ng pinto, ipadala ito sa kabilang patio at ibigay kay Sydney West. Oo, agad na tumakbo palabas ang katulong. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1434. Sa loob ng study, magkasamang tumayo sina Sterling at Spencer, nakatingin sa langit sa labas ng bintana. Tumayo ang una habang nasa likod ang kanyang mga kamay at may kaunting emosyong nagsabi, kumusta ang sitwasyon sa Cloudside? Tumayo si Spencer ng kalahating hakbang sa likuran ng kabilang partido at sinabing, malinaw na ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, maliban sa anumang aksidente, mawawalan ng miyembro ang Gentleman Court. Ang Gentleman Court, ha? Maging ang Panginoon ng Alyansa ay kailangang mangamba tungkol sa kanila. Hindi ko inaasahan na ang matandang master na iyon ay susubok sa reaksyon ng pamilya Clark at sa halaga ng pagkawala ng isang tao, sabi ni Sterling. Hindi tayo pwedeng makisali sa Gentleman Court. Ang pamilyang Donley ay dapat maupo sa mga kinatatayuan at panoorin ang laban mula sa malayo. Sabi ni Spencer. Tumango si Sterling habang nagtanong, kumusta ang paghahanda para sa Chamber of Commerce ng Alyansa sa Hampton? Malapit nang maghanda, pwede na tayong magsimula sa susunod na buwan. Sa sandaling iyon, dadalo na ang lahat sa Alyansa. Sinabi ni Spencer, inimbitahan ni Moises si Philip. I wonder kung dadalo siya this time. Ayon sa narinig kong balita, mukhang marami siyang naging gulo. Ang sitwasyon sa pagitan ng pangunahin at sangay na pamilyang Clark sa Arcadia Island ay tila medyo matigas ngayon.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sabi ni Sterling, ipadala sa kanya ang isa pang imbitasyon pagdating ng oras. At saka, makipag-ugnayan kay Margot Pearson. Sa tingin ko, kapag nailabas ang balita tungkol sa kanya, darating si Philip Clark. Tumango si Spencer, na nagpapakita na naiintindihan niya. Siya nga pala, nagpapadala ng ilang balita sa mga tao ng alyansa. Mukhang interesado ang dating Supremo na imbitahan ang pamilya Donnelly na sumali sa kanyang paksayon. Paano tayo dapat tumugon? Tanong ni Spencer. Naisip ito ni Sterling at sinabing, ano ang sinasabi ng Master ng alyansa? Iniisip ng Alliance Master na dahil inimbitahan tayo ng dating Supremo, maaari tayong pumunta at tingnan. Kung maaari, gusto ng Alliance Master na magtrabaho tayo ng palihim. Habang nagsasalita si Spencer, isang mahinang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Napangiti si Sterling. Ano sa tingin mo? Tanggihan, tiyak na sabi ni Spencer. Ang Master ng Alyansa ay hindi nasisiyahan sa pamilya Donnelly at nais na ilagay natin ang ating buhay sa linya para sa kanya. Kapag dumating ang panahon at may nangyari, masisira ang pamilya namin ni Donnelly, Sterling said. Sa isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata, unti-unting nanlamig ang kanyang tono. Kuwit, sa bahaging ito, natanggap ni Sydney ang kaligrapya na ipinadala ng katulong sa kanyang silid. Nang makita niya ang mga katagang naglayag na ang barko, nanginginig ang kanyang katawan at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang barko ay tumakbo. Sa madaling salita, ang pagkawasak ng pamilya West ay nakatadhana at sinasabi nila sa kanya na huwag umasa sa anumang pag-asa. Biglang pinisil ni Sydney ang copybook at pinunit ito habang umaatungal para ilabas ang sama ng loob. Ang pamilya Donnelly, sila ay walang iba kundi isang grupo ng mga tsekal. Bumalik sa tabi ni Philip, sayang 7 na ng gabi. Ayon sa kanyang plano, dinala ni Philip si Josh at ang kanyang mga barkada at nagmamaneho sa Starlight Hotel. Bumaba si Philip sa sasakyan habang si Josh at ang iba ay nanatili sa ibaba. Mag-isa siyang pumunta sa appointment. Suite 503. Nakatayo sa pintuan, kakatok na sana si Philip nang makita niyang naka-unlock ang pinto. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Matangkad ang ilaw sa buong silid at napakaganda. May masarap ding halimuyak sa hangin. Sa harap niya, isang magandang figure ang nakatayo sa harap ng malaking French window na nakaakbay sa kanyang dibdib. May hawak siyang baso ng red wine na nakatalikod kay Philip. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng manipis na puting lace na pantulog. Ang kanyang anyo ay katanji tangi, nakatago ng malabo sa ilalim ng naaninag na damit. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1435. Tumayo si Philip sa pinto at tumingin sa kahanga-hangang figure na may mahinang pag-uyam sa sulok ng kanyang bibig. Lumakad siya ng ilang hakbang at umupo sa malambot na sofa. May isang baso na ng red wine sa mesa, kumikinang na nakakatuwang. Tumalikod si Rachel na may kaakit-akit ng ngiti at naglakad sa harap ni Philip. Sinadya niyang itinaas ang paa niya bago tumawid sa pagkakaupo niya. Nakangiting sabi niya, sa wakas nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Ang kanyang boses ay malambot at banayad, na nagpapakiliti sa mga tao. Sa napakagandang tanawin ng isang kaakit-akit na babae at masarap na alak, kahit sinong lalaki ay mag-alaw. Bahagyang ngumiti si Philip, bakas sa kanyang mga mata ang katusuhan habang nagtatanong, sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo sa pagtatanong sa akin dito. Gabi na. Ang isang lalaki at isang babae na magkasama sa isang silid ay maaaring maging lubhang mapanganib. Mapang-akit na humajejek si Rachel, at mukhang mapang-akit din ang kanyang figure. Young Master Clark, anong problema? Hindi ba pwedeng maupo na lang tayo at I-enjoy ang view ng buwan habang umiinom at nagkukwentuhan tungkol sa buhay? Nakangiti si Rachel, na paminsan-minsan ay pinupuno ng mapang-akit na alindog ang kanyang tingin. Ngayong nandito na siya, makakatakas kaya siya sa mga palad niya. Ngumisi si Rachel sa loob-loob, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita pa rin bilang kaakit-akit gaya ng dati. Hindi naman kailangan na i-enjoy natin ang view ng moon at pag-usapan ang buhay. Hindi tayo magkatulad. Ang labis na pag-uusap ay matatalo lamang ang layunin. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, tila nakita ang mga panloloko ni Rachel. Pagkatapos noon, tumayo siya at sinabing, kung wala nang iba, aalis na ako.
Well, ang bango dito sa kwarto pero hindi ako iinom nitong alak. Natatakot akong ipagdamot mo ako. Nang marinig ito ni Rachel ay nagsalubong ang mahubog niyang kilay habang kagat-kagat ang mapupulang labi. Ngayon, siya ay sadyang naglagay ng isang maapoy na pulang kulay ng kolorete. Natural, may something sa lipstick na ito. Bumangon siya at mabilis na sumugod sa harapan ni Philip. Huminto siya sa pintuan at idiniin ang malambot niyang katawan sa pinto. Siya straightened up makita, stared sa Philip seductively, at iniunat ang kanyang maliit na mapatla kamay. Pinaglaruan niya ang shirt ni Philip at sinabing, "Oh, natatakot ka ba? Natatakot akong suntoken ka." Itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay, hinawakan ang maselang palso ni Rachel, at malamig na sinabi, "Ano ang gusto mo?" "Oh, sinasaktan mo ako." Maislan na bulalas ni Rachel bago inabot at tinulak si Philip. Pagkatapos, tumalikod siya at lumapit sa kanya. Umupo siya pabalik sa sofa at sinabing, "Kung masasabi ko sa iyo ang ilang sikreto tungkol sa gentleman court, aalis ka pa rin ba?" Mga lihim ng korte ng Maginoo. Huminto si Philip, lumingon, at tumingin sa babaeng nakaupo sa sofa na naka-cross legs ang mala-jade. Umiinom siya ng red wine. Interesting. Naglalagay siya ng bitag. Bumalik siya sa kanyang upuan, tumingin sa nakangiting si Rachel sa kanyang harapan, at sinabing, "Kung may sasabihin ka na interesado ako, marahil ay maaaring mangyari alang na kunin ka sa ilalim ng aking pakpak." "Paano kung ganoon?" Natawa si Rachel, mukhang nanginginig ang harapan ng katawan. Sabi niya, "Young Master Clark, tigilan mo na ako. Ikaw ang young master ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Hindi ka dapat interesado sa isang babaeng katulad ko." Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Hindi naman. Tinitingnan ko lang ang kakayahan ng isang tao at kung magiging mahalaga ba sila sa akin." Hindi pinag-iisipan ni Rachel ang paksang ito at nagtanong, "Maaari ko bang malaman kung gaano karami ang alam mo tungkol sa gentleman court?" Habang sinasabi iyon, maingat niyang tinitigan ang mukha ni Philip, may gustong makita. Mukhang kalmado si Philip at sumagot, "Maaari mong subukang magsimula sa simula." Humalaklak si Rachel, "Young Master Clark, iba ka talaga sa naisip ko. Kung ganoon, sasabihin ko muna ang tungkol kay Chester Ludwig, ang taong nakahuli sa anak mo sa pagkakataong ito." Tumanggo si Philip at sinenyasan siyang magpatuloy. Si Chester ay isang taong kinagigiliwan ng Panginoon. Ang taong ito ay may kakayahan at matapang. Siya ay walang awa na sapat upang ipagkanulo ang kanyang sariling biological na kapatid. Nagustuhan ng Panginoon ang kanyang mga katangian at kinuha siya sa gentleman court. Sa pagkakataong ito, inagaw niya ang iyong anak dahil gumawa ka ng hakbang laban sa pamilya West ng Upper Creek. Ang Upper Creek ay nasa ilalim ng teritoryo ni Chester. Since nakialam ka muna sa mga affairs niya, hindi mo siya masisisi sa galit niya. Dahan-daang sabi ni Rachel at sinulyapan ang mukha ni Philip. Walang pagbabago-bago. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Dahil natagpuan na ang iyong anak, hindi mo ba iniisip na dito na lang magtatapos ang bagay na ito?" Sa sinabi nito, natahimik ang suite. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1436. Ilang saglit na walang nagsasalita. Nanatili ang matalim na tingin ni Philip kay Rachel. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang nagtanong, "Kung ikaw ay ako at ang iyong anak na babae ay kinidnap, ibinente sa ibang bansa, at muntik ng ma-accident, ano ang gagawin mo?" Nagiba ang ekspresyon ni Rachel nang magsimula siyang magpaliwanag, nagkamali si Chester sa bagay na ito. Pinuna na rin siya ng Panginoon dahil dito. Kung nagagalit ka pa rin tungkol dito, maaari mong sabihin ang iyong mga kondisyon para iligtas mo siya. Hehe, ngumisi si Philip, bumangon, at naglakad papunta sa French window. Napatingin siya sa mga itim na sasakyang pangnegosyo na nakaparada sa madilim na kalye sa labas. Pagkatapos, sabi niya, "Kung tatanggi ako, susugurin at ibababa ako ng mga taong inayos mo sa ibaba." Nang marinig ito, tumibok ang puso ni Rachel at naramdaman niya ang mga butil ng malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Bumaba din bigla ang temperature sa kwarto. "Nako, young Master Clark, ang galing mo talagang magbiro." Pinilit ni Rachel ang mga salitang pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi natawa si Philip, malamig siyang bumantong hininga, ibinaling ang ulo,
at tinitigan si Rachel ng may maningning na mga mata. Sabi niya, Rachel Clark, sabihin mo sa Panginoong iyon sa likod mo na hawak ko si Chester Ludwig kahit anong mangyari. Kung manggahas siyang makialam sa bagay na ito, wala akong pakialam kung sino siya o kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya, I don't mind away with him head on. Sa silid, napabuntong hininga si Rachel habang dumilim ang mukha. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, bumangon, at tumingin kay Philip. Nakangiting sabi niya, Young Master Clark, wala na ba talagang ibang paraan? Meron. Sabihin mo sa Panginoong nasa likod mo na pumunta ng personal sa Cloudside at magmakaawa sa akin. Nang sabihin ito ni Philip, galit na galit si Rachel at pinagsabihan, kabastusan. How dare you insult the Lord ng ganito? Philip Clark, maaaring ikaw ang young master ng pangunahing pamilya Clark sa Arcadia Island at maaaring walang mayayamang pamilya sa mundong ito na maihahambing sa iyo, ngunit huwag kalimutan, walang halaga ng kayamanan ang maaaring maging katapat ng iilan mga espesyal na puwersa at mga karakter. Ipinapayo ko sa iyo na huwag linlangin ang iyong sarili. Galit na galit si Rachel. How dare Philip say such defiant words? Gusto niyang pumunta dito ng personal ang Panginoon at humingi ng tawad sa kanya. Mangarap ka, paano niya madaling makilala ang Panginoon? Walang pinagkaiba ang Panginoon sa ulo ng pamilya Clark. Pareho silang dating naging pangunahing figure ng Nonagon. Bahagyang ngumiti si Philip na para bang inaasahan niyang sasabihin iyon ni Rachel. Matigas niyang sinabi, ililigaw ang sarili ko. Kung ganoon, gusto kong makita kung ano ang magagawa sa akin ng iyong gentleman court kung hahabulin ko si Chester Ludwig. Napakalaki ng kanyang pangangibabaw. Niyanig ng galit na galit niya ang buong suite. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1437. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mukha ni Rachel ay agad na naging hindi kaaya-aya. Tinitigan niya ng masama si Philip gamit ang hugis almond na mga mata at nagtanong, talaga bang hindi mo pipilitin si Chester? Hindi na kailangang sumagot ni Philip. Ang kanyang katahimikan ay isa ng sagot. Nanlamig ang mga mata ni Rachel nang may kumikinang sa kanila. Sabi niya, lahat, pasok. Bang! Itinulak ang pinto sa suite at agad na pumasok ang isang dosenang mga thug na naka-black suit. Lahat sila ay mukhang mabangis. Philip Clark, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayong gabi, hanggat nangako kung wala kang gagawin kay Chester Ludwig, kaya kitang palalayain. Malamig na sabi ni Rachel habang nakapatong ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, bakas sa mukha niya ang baba. Si Philip ay mukhang napakalmado. Sinulyapan niya ang 12 ng mga thug sa likod niya habang may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Aniya, sa palagay mo ba ay maaari mong baguhin ang isip ko sa mga taong ito lang? Minamaliit mo ako. Gaya ng sinabi niya, beef, bang. Sa pintuan, may iilang tao pang mabilis na sumugod at ang mga magnanakaw mula kanina ay ibinaba sa susunod na segundo. Ito ay si Josh Clancy at ang kanyang partido. Nang makita ang grupo ng mga tao na biglang pumasok, natakot si Rachel kaya namutla siya. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang magmukhang kalmado habang nakatayo siya roon. 3 o 4 na magnanakaw ang nanatiling nakatayo sa kanyang harapan, binabantayan siya at iniingatan siya. Damn it! Ipaalam sa mga tao sa ibaba, harangan ang buong palapag na ito at sabihin sa kanilang lahat na umakyat. Galit na galit si Rachel. Kinuha niya ang coat sa kama at itinakip sa katawan niya. Kinagat niya ang mapupulang labi at marahas na tinitigan si Philip. Hindi na kailangan. Ang mga basurang inayos mo sa ibaba ay nalinis na namin, nakangiting sabi ni Josh. Nang marinig ito, tumibok ang puso ni Rachel. Bakas sa mga mata niya ang pag-aalinlangan at pagdududa. Tungkol naman kay Philip, walang pakialam siyang humakbang pasulong at tumingin kay Rachel, na nagsasabing, sa palagay ko ang lakas tao na inayos mo sa ospital ay halos maasikaso na. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Itinanggi ito ni Rachel. Ngumiti lang ng matamlay si Philip. Sa sandaling ito sa ospital, sinadya ng mga lalaking si Nigel na ay relax ang kanilang pagbabantay. Bumaba ang isang grupo ng mga tao mula sa kanilang itim na van na nakaparada sa pasukan ng ospital. Lahat sila ay nakasuot ng itim na may sombrero o maskara. Mahabang punyal o iba pang sandata ang nakatago sa kanilang mga katawan.
Nagkatinginan sila bago sila pumasok sa lobby ng ospital. Pagkatapos ay tumakbo sila sa ikatlong palapag mula sa hagdanan. Hulihin sila. Biglang, sa koridor ng ospital, may nakitang mali ang kanilang tauhan ni Nigel at agad na sumugod sa ilang lalaking tumatakbo mula sa pasukan ng hagdanan. Kaagad, sumiklab ang away. Habang nag-aaway ang dalawang grupo, may isa pang grupo na sumilip sa loob ng ward mula sa likuran. Dalawa lang ang bodyguard sa loob ng ward. Bago pa sila makatayo ay ibinaba na sila ng kabilang partido. Pagkatapos, ang lalaking nangunguna na may itim na maskara, nang hindi tinitingnan kung sino ang nakahiga sa ospital, ay nagpadala ng binuhat ang bata at binalot ang bata sa kumot. Pumunta ka, sabihin mo sa mga tauhan natin na umatras ka agad. Utos ng lalaking nangunguna sa mahinang boses. Kasama ang dalawang lalaki, mabilis siyang tumakbo palabas ng ward, pumunta sa hagdanan, at nagmamadaling bumaba. Pumutok ang mga sirena sa buong ospital, na sinundan ng mga tunog ng labanan at pagpatay. Sa baba ng ospital, sumakay agad sa kotse ang lalaking nagdala sa bata. Mabilis siyang umalis sa lugar na ito at dumiretso sa lugar na inayos ng maaga ni Chester. Kasabay nito, ang mga subordinate na inayos ni Chester malapit sa mansyon ng pamilya Lambert ay malapit nang makasama sa mga galaw ng pamilya Lambert. Sa sandaling ito, si Nigel, na nakatayo sa looban, ay nakatanggap ng tawag at biglang sumigaw sa galit, "Ano? May nangyari ba sa ospital? Kinuha ang batang miss. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Magmadali at hanapin ang buong lungsod. Kung hindi ninyo mahanap ang batang miss bago madaling araw, lahat kayo ay maaaring magpakamatay." Umalangaw-ngaw ang mga sound wave. Maririnig na galit si Nigel sa mga sandaling iyon. Jim, ihanda mo na ang sasakyan. Pumunta ka sa ospital, sigaw ni Nigel. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1438. Hindi nagtagal, mabilis na pinalayas ng isang Bentley ang mansyon ng pamilya Lambert. Agad ding nagdial ng numero ni Chester ang mga kanina pa nakatago. Sa sandaling ito, pabalik-balik si Chester sa suite, mukhang balisa. Biglaan, isang tunog ng tugtog. Mabilis na sinagot ni Chester ang tawag at nagtanong, "So, how is the matter going? Ibinalik mo ba ang tao? Nasa ospital ba siya o sa lugar ng mga Lambert?" Sa kabilang panig ng telepono, humihingal ang nasasakupan at sinabing, "Master Ludwig, nakuha namin ang tao. Papunta na kami ngayon sa lugar na inayos mo. Mabuti. Okay lang ang lahat basta kasama mo siya. Titingnan ko muna dyan." Nakahinga ng maluwag si Chester. After so many years, dapat immune na siya, pero nung narinig niya ang balita ngayon, excited pa rin siya saglit. Nakuha niya ang kanyang trump card. This was also this time na may tumawag na naman. "Master Ludwig, nakita namin si Nigel na nagmamadaling pumunta sa ospital mula sa mansyon ng mga Lambert. Alam na niyang kinuha na ang tao. Naiinis siya at gustong hanapin ang buong lungsod." Nang marinig ito ni Chester, tuluyang tumira ang kanyang puso na medyo kainahinala. Oo naman, ito ay isang taktika ng pagbaliktad. Sinabi ni Miss Clark na ang batang babae ay kukunin ni Nigel, ngunit nadama ni Chester na hindi ito magiging ganoon kadali. Napaisip tuloy siya habang inilalagay ang sarili sa sapatos ni na Philip at Nigel, and sure enough, tama ang hula niya. Magaling. Mag-iwan ng ilang tao at bantayan ang mga galaw ng pamilya Lambert. Ang iba sa inyo ay maaaring magtungo sa inabandunang daungan. Siguraduhing babantayang mabuti ang mga taong iyon. Talagang walang maaaring magkamali sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Chester habang kumikinang ang kanyang mga mata. Matapos tapusin ang tawag, hindi na siya makapaghintay na sabihin kay Rachel ang balita. Bumalik ulit kay Nigel. Hindi nagtagal pagkatapos niyang sumakay sa sasakyan, lumiko ang sasakyan sa isang eskinita at saka huminto. Umupo si Nigel sa likod ng kotse, tumingin sa rearview mirror, at nagtanong, "Nawala mo ba sila?" "Master Lambert, pinaalis ko na sila." Ang mga kasanayan sa pagsubaybay ng mga taong iyon ay napakasama. Napangisi naman ang lalaking nasa driver's seat. Humihingal si Nigel habang nagmumuni-muni. Ang misyon na ibinigay sa kanya ni Philip sa pagkakataong ito ay talagang mahirap. Hiniling niya sa kanya na mag-artista. Iniisip niya kung may nakita ba dito. Habang nag-iisip,
Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Philip. Hindi nagtagal ay natanggap ni Philip ang tawag mula kay Nigel. Nakatayo siya sa suite, nakatingin kay Rachel na walang pakialam. Sinagot niya ang tawag at nagtanong, kumusta ang mga nangyayari? Young Master Clark, lahat ay nagawa ayon sa iyong mga tagubilin. Ang bata sa ospital ay dinala ng mga tauhan ni Chester Ludwig. Sa kabilang dulo ng telepono, magalang na sagot ni Nigel. Tumango si Philip at sinabing, sige, sundan mo sila pero huwag ka munang kumilos. Pupunta na ako saglit. Oo, Young Master Clark, sagot ni Nigel. Hinintay niyang tapusin ni Philip ang tawag habang sinasabi sa driver, tingnan ang lokasyon at sabihin sa lahat na pumunta doon. Tandaan, huwag alertuhan ang kalaban. Bumalik kay Philip. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, tumingin siya kay Rachel na may ngiti sa labi at sinabing, wala pang 5 minuto, ibibigay sa iyo ni Chester ang mabuting balita. Nang marinig ito ni Rachel, napatingin siya sa mahinang ngiti sa mukha ni Philip at biglang kumirot ang puso niya. Nagkaroon namang nagring ang phone niya. Tiningnan niya ang caller ID at si Chester talaga. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1439. Sagutin mo ang tawag, baka may hinahanap siya sayo. Sabi ni Philip habang nakaakbay sa likod. May kalmadong tingin sa kanyang mga mata. Dahil sa titig na iyon ay kumirot ang puso ni Rachel. Para siyang kaharap sa Panginoon. Ang tingin sa mga mata ng lalaking ito ay nagbigay kay Rachel ng masamang pakiramdam. Ito ay masyadong malalim, lalo na sa likod ng kawalang interes na iyon, nagsiwalat ito ng isang pakiramdam ng krisis na nasa ilalim ng kontrol. Pinagsalubong ni Rachel ang mahubog niyang kilay. Sinagot niya ang tawag at malamig na sinabi, ano ang problema? On the other end, Chester said respectfully, Miss Clark, everything is done. Inilabas ko na ang batang babae. Lihim siyang inilipat sa isang ligtas na lugar. Gusto mo bang pumunta dito para tingnan? Nanginginig ang puso ni Rachel nang marinig ang sinabi ni Chester. Ay hindi, ito ay masama. Nagtaas siya ng kilay at tumingin kay Philip na nakatayo sa harapan niya. Masyado siyang kalmado. Mukhang kinuha na naman ang anak niya. Siyempre hindi. Sa kasong iyon, mayroon lamang isang conclusion, na ang lahat ng ito ay binalak ni Philip Clark. Ang kinuha ni Chester ay hindi anak ni Philip. Matapos pag-isipang mabuti, sa wakas ay napagtanto ni Rachel kung gaano katikat ang lalaking nasa harapan niya. Ito ay lumabas na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol sa buong panahon. 2 araw pa lang ang nakakaraan mula noong dumating siya sa Cloudside, ngunit napalitan na niya ang pagiging aktibo mula sa pagiging pasibo. Napakarami niyang inilatag ng palihim. Nakakakilabot na tao. Sa pag-iisip nito, likas na gustong bigyan ng babala ni Rachel si Chester. Nang magsasalita na sana siya, napapikit si Philip sa kanya. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang mahinang sinabi, huwag kang magsalita ng kahit ano. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na makakaalis ka rito ng buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang naramdaman ni Rachel ang lamig na kumakalat mula sa mga talampakan niya. Nanginginig ang katawan niya. Napakalaking hangarin ng pagpatay. Ang mapait na lamig ay lumabas mula kay Philip, na ikinabigla ng puso ni Rachel at kinilig. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari lamang siyang sumuko at sabihin ng mahina, okay, I see. Ipadala sa akin ang address. Pagkasabi nito ay in-end na niya ang tawag. Tumingin siya kay Philip na may kumpletong ekspresyon at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Umiling si Philip at sinabing, hindi ko masabi sa iyo. Malaman mo rin pagdating ng panahon. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Rachel. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, maaari ko bang malaman kung paano mo malalaman na gagawin ko ang gayong mga pagsasaayos? Nang marinig ito, nakangiting nagkatinginan sina Philip at Josh, huwag kalimutan kung kaninong teritoryo ang Cloudside. As early as the moment na pumasok ka sa Cloudside, nasa radar ko ka na. At bawat galaw mo, kasama na ang bawat salitang pinagpalitan ninyo ni Chester sa hotel suite na ito, alam ko ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Philip ang 2 maliit na wireless earplugs mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos, naglakad si Josh sa isang florera sa suite at naglabas ng wiretap mula sa loob. Sinabi niya,
kinailangan ako ng maraming pagsisikap upang may install ang bagay na ito. Pagkasabi niyo ay itinapon niya ang surot sa kamay niya diretso sa paanan ni Rachel. Ibinaba ni Rachel ang kanyang mga mata at tumingin sa bug sa lupa, nakaramdam ng sobrang inis. Siya ay talagang na-set up ng iba, at mula sa simula hanggang sa huli, siya ay nasa ilalim ng pagbabantay ng iba. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Siya ay isang taong pinili ng Panginoon at nasubak sa maraming paraan, kaya paano niya nakaligtaan ang gayong maliliit na pandaraya? Madali pa nga siyang nahulog sa bitag ng ibang tao. Talagang sinusubaybayan mo ako. Nagalit si Rachel at malamig na kinurot. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Philip, umiling ng walang pakialam, at sinabing, para makipaglaban sa akin, malayo ka pa sa karapat-dapat. Babae ka lang. Kung lalaki ka, luluhod ka at kinakausap ako ngayon. Napangiwi si Rachel nang marinig iyon. Moldita itong si Philip. How dare he look down on her? Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1440. Anong ibig mong sabihin? Gustong sumagot ni Rachel ngunit hindi man lang siya binigyan ni Philip ng pagkakataon. Sabi niya kay Josh na nasa tabi niya, makipag-ugnayan sa iba at sabihin sa kanila na ay real natin ang lambat ngayong gabi. Nakuha ni Josh ang order, tumango, at sinabing, naiintindihan. Pagkatapos, tumingin siya kay Rachel nang may paghamak sa kanyang mga mata at sinabing, lahat ng dibdib at walang utak. Tamang-tama sa iyo ang paglalarawang iyon. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng hotel suite. Dito, pinababa ni Philip si Rachel. Isang buong fleet ng Mercedes S-Class sedan ang naghihintay na. Pinasakay niya si Rachel sa isang Mercedes. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa Bentley sa gilid. Magalang na tumayo si Nigel sa gilid bago pumasok at sinabing, Young Master Clark, naayos na ang lahat. Nauna na ang mga tauhan namin para iset up ang bitag. Hindi makakawala si Chester Ludwig sa pagkakataong ito. Tumango si Philip at sinabing, nasaan siya? Ang inabandunang daungan, sabi ni Nigel, ito ay isang inabandunang daungan sa Cloudside. Para sa ilang espesyal na dahilan, isinara ang port na ito. Huminto si Philip at sinabing, tara na. Dahil dito, isang dosenang itim na sasakyang Mercedes na pinamumunuan ng Bentley ang nagmaneho sa gabi at dumiretso sa abandonadong daungan. Kasabay nito, sa isang sulok ng abandonadong daungan, 3 itim na Cadillac ang nakaparada doon. Kinagabihan, isang grupo ng mga tao ang bumaba sa mga sasakyan at kasama si Chester. Master Ludwig, nandito ka na. Nasa likod yung tao. Isang lalaki ang humakbang na may ngiti sa labi. Tumango si Chester, tumingin sa paligid, at sinabing, ayusin na marami pang tao ang naririto. Siguraduhin mong walang mangyayaring masama. Tumango ang lalaki at sumagot, naiintindihan ko, Master Ludwig. Nakaayos na ang lahat. Pagkatapos nito, sinundan ni Chester ang ilang tao diretso sa likod ng abandonadong daungan kung saan nakita ang mga scrap container. Ito ang daungan kung saan nakadaong ang kanilang mga kalawang na barkong pangkargamento. Sa barko, maliwanag ang mga ilaw at humigit kumulang 100 tao ang nagpapatrolya. Sumakay si Chester sa barko, sinundan ang lalaking nasa unahan, at dumiretso sa cabin. Master Ludwig, nakakulong ang batang babae sa loob. We gave her sleeping pills, sabi ng lalaki. Pagkatapos, inikat niya ang handwheel at binuksan ang bakal na pinto ng cargo hold. Ang mamasa-masa na lamig na tumama sa kanya ay sobra-sobra kahit para sa isang malaking tao na tulad ni Chester. Bahagyang kumunot ang noo niya ngunit pumasok pa rin. Sa wakas, nakita niya ang batang babae sa isang makitid na bakal na naka-frame na kami na natatakpan ng gulanit na kumot. Mula sa malayo, naramdaman ni Chester na parang pamilyar ang batang babae, kaya lumapit siya ng ilang hakbang. Nang tignan niya ng malapitan, biglang nagsikip ang mga pupils niya. Asukal! Sigaw ni Chester habang sumusugod, galit na galit ang ekspresyon nito. Ito ang kanyang bunsong anak na babae. Paano ito mangyayari? Bakit nandito ang kanyang munting anak na babae? Hindi ba ang anak ni Philip ang nahuli? Master Ludwig, anong problema? Napatulala ang lalaki. Pagtingin sa reaksyon ni Chester, naramdaman niya agad na may mali. Smack! Lumingon si Chester, sinampal ang mukha ng lalaki, at sumigaw, bakit ang anak ko ang kinidnap?
Ha, Master Ludwig, huwag kang magbiro sa amin. Paano siya naging anak mo? Inilabas namin siya sa ospital. Tinakpan ng lalaki ang mukha, medyo hindi makariyak. Nang marinig iyon, bumili ng tibok ng puso ni Chester. Nako, may mali. Sa sandaling ito, tumakbo ang kanilang mga subordinate at sumigaw, hindi maganda, Master Ludwig. May mali. Sa labas, 12 ng mga sasakyan. Maraming tao. Napapalibutan na tayo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1441. Nang marinig ang mga salitang ito, ang puso ni Chester ay nakikinig ng husto. What the hell? Sino ang kabilang partido? Sinusundan ka ba nung pumunta ka dito? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Chester at ang kanyang mga mata ay damaloy sa gulat at gulat. Mabilis na tumugon ang nangunguna, Master Ludwig, imposible iyon. Sinuri namin ang lugar bago bumalik. Walang sumunod sa amin. Mukhang naguguluhan si Chester. Sinulyapan niya ang kanyang maliit na anak na babae na nasa kama at sinabi sa lalaki, ilabas mo ang aking anak. Ano man ang mangyari, huwag kang tumalikod. Malakas ang kutob ni Chester na hindi na niya kayang hintayin ang deal bukas. Baka may malaking laban ngayong gabi. Dahil maaari pang dukutin ng kabilang partido ang maliit na anak na babae, hindi na niya alam ang lahat tungkol sa kanya. Maging ang kanyang sambahayan ay nasa ilalim ng kontrol ng iba. Mabilis na kinuha ni Chester ang kanyang telepono at diniyal ang numero ng kanyang asawa. Pagkakonekta pa lang ng tawag, nag-aalalang sumigaw siya, mahal, may nangyari ba sa bahay? Nasaan ang anak natin? Sa kabilang dulo ng telepono, isang mahinang boses ng babae ang tumawa at sinabing, honey, what's wrong? Nasa bahay ang anak namin. Oh by the way, dinala ng mga subordinate mo si Sugar sa Cloudside kaninang madaling araw. Dumating na ba siya? Nang marinig ito, sumimangot si Chester, sinulyapan ang natutulog na mukha ng kanyang anak, at sinabing, oo, nandito siya. Siya nga pala, dalhin mo ang anak at ina natin sa bansa ngayong gabi. Huwag mo nang itanong kung bakit. May magdadala sa iyo doon. Ano, mahal? Anong nangyayari? Bakit biglaan? Sagot ni Chester, walang masama. Punta ka na lang muna dyan. Pupunta ako bukas para samahan ka. Pagkasabi nito ay in-end na ni Chester ang tawag. Huminga siya ng malalim, kumikislap ang sulok ng kanyang mga mata na may masamang tingin. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, agad na pakilyusan ang lahat sa paligid. Maghanda para sa labanan. Oo, sir, panipi. Kaagad pagkatapos, pinangunahan ni Chester ang kanyang mga tauhan palabas ng cabin. Pagdating pa lang niya sa port grounds, napasimangot siya sa eksenang nasa harapan niya at nakalanghap ng malamig na hangin. Mahigit 12 itim na Mercedes-Benz na sasakyan ang nakaparada sa daungan. Nakabukas lahat ang mga headlight, na nagbibigay liwanag sa lugar na parang araw, nabubulag ang mga mata ng lahat. Sa harap ng mga headlight, 12 ng mga thug na nakasuot ng itim na suit ang pumila sa dalawang hanay upang bumuo ng isang bilog na nakapalibot sa buong lugar. Malamig ang kanilang mga mukha na may matinding pagpatay sa kanilang mga mata. Tumayo sina Philip at Nigel sa harap ng karamihan. Si Nigel ay isang hakbang sa likod ni Philip, mukhang magalang. Si Philip ay humihit-hit ng sigarilyo, humihinga ng mga ulap ng usok. Sa walang pakialam na mga mata, tumingin siya kay Chester habang naglalakad siya mula sa cargo ship papunta sa lupa. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Tumalsik ang talukap ng mata ni Chester. Iniwas niya ang tingin sa tapat. Sa hindi kalayuan sa likuran ni Philip, nakita niya si Rachel na binabantayan din. Paanong nahuli rin si Rachel? Biglang bumagsak ang puso ni Chester. Ang gabing ito ay magiging mahirap na gabi. Young Master Clark, maaari ko bang malaman kung para saan ito? Nagkunwaring kalmado si Chester. Naglakad siya pasulong, nakikita Yumoko, at nakangiting nagtanong. Sa oras na ito, hindi niya ito maamin kahit anong mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang anak na babae ni Philip ay wala sa kanyang mga kamay, kaya maaari niyang tanggapin ang lahat. Tumawa si Philip, itinapon ang nakasisinding upos ng sigarilyo sa lupa, at marahas na tinapakan ito ng ilang beses. Tinanong niya, Chester Ludwig, alam mo ba ang iyong krimen? Umiling si Chester at nakangiting sinabi, bakit mo sinasabi ito?
Hindi ko talaga maintindihan. Sana ma-enlighten mo ako. Habang sinasabi ito, pinagmamasdan niya ang mga galaw sa paligid. Natural na napansin ni Philip ang maliliit na kilo ni Chester, ngunit hindi niya ito pinansin. Tinanong niya, hindi mo talaga alam. Lalong lumamig ang boses niya at may bahid ng lamig, dahilan para bumaba ng mahigit 10 degree ang temperatura malapit sa daungan. Natural na naramdaman ni Chester ang matinding pressure mula kay Philip, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Pinipigilan ang takot sa kanyang puso, sinabi niya, kung ito ay dahil sa iyong anak, ako talaga ang may kasalanan. Nang lapitan ako ng pamilya West noon, dahil din sa bagay na ito. Sinubukan kong hikayatin sila na huwag gawin iyon at naisip ko rin na alisin ang batang Miss sa pamilya West at ibalik siya sa iyo. Pero niloko ako ng matandang Sorrow na si Kinley West. Isang bagay ang sinabi niya at isa pa ang ginawa niya. Talagang sinabi niya sa iba na binigyan ko siya ng mga tagubilin. Marami siyang ginawang kalokohan. Young Master Clark, huwag kang mag-alala. Tungkol sa mga gawain ng batang Miss, tiyak na tutulungan kita hanggang sa huli. Hanggat kailangan mo ang tulong ko, gagawin ko ang lahat. Si Chester ay nagsalita ng napakasinsero, ngunit ang kanyang mga salita ay tila napaka-ironic kina Philip at Nigel. Napakahusay na tao, itong si Chester Ludwig. Hindi lang siya aamin, nagkukunwari pa siyang tanga at ignorante. Naging kawili-wili ang mga bagay. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1442. Agad na tinuro ni Nigel si Chester at galit na sumigaw, Chester, walang hiya ka talaga. Sa tingin mo ba kung ipipilitan mo ang lahat sa pamilya West, magiging maayos ka? Chester said with a faint smile, Nigel, hindi mo masasabi yan. Hindi talaga ako kasali dito. Lagi kong iniisip ang mga pangangailangan ni Young Master Clark. Hanggat nagbigay ng utos si Young Master Clark, maaari kong sirain kaagad ang pamilya West at makuha ang mag-ama ng pamilya West para kay Young Master Clark. Hindi na iyon mahalaga. Biglang, malamig na sinabi ni Philip, patay na si Kinley West at baldado na si Sydney West. Nang marinig ito, nagkunwaring nagulat si Chester at napabulalas, ha, paano ito? Patay. Tumawa si Philip at nagtanong, hindi mo ba alam? Mabilis na sagot ni Chester, hindi ko talaga alam. Nako, sa huli ay inani ni Kinley ang kanyang itinanam. Oo nga pala, nailigtas na ba ang batang si Miss? Tumanggo si Philip at sinabing, it's all thanks to your concern. Ayos naman ang anak ko. Pinunasan ni Chester ang malamig na pawis sa kanyang ulo at natatawang sinabing, ang sarap pakinggan na ayos lang siya. Ang batang Miss ay mapalad na magkaroon ng isang ama na tulad mo, Young Master Clark. Natural lang sa kanya na maging okay. Biglang tumahimik ang kapaligiran sa daungan. Sinusubukang hulaan ni Philip kung ano ang iniisip ni Chester, habang si Chester ay sinusubukang hulaan kung ano ang iniisip ni Philip. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Biglang tanong ni Philip. Umiling si Chester at sinabing, ayoko. Sana ma-enlighten mo ako. Ngayong gabi, isang grupo ng mga thug ang pumasok sa ward ng aking anak at inagaw ang aking anak na babae. Sinabihan ako na dinala siya dito. Siguro kung may nakita ka ba, Master Ludwig? Nakangiting tanong ni Philip na may matinding lamig sa mga mata. Biglang natarante si Chester. Ano ang ibig sabihin ni Philip? Malinaw na nahulog siya sa panloloko ni Philip at nabigo siyang kidnapin ang kanyang anak, ngunit ngayon ay sinasabi ng lalaki na ang kanyang anak na babae ay kinidnap. Damn it! Talagang sinasamantala ng taong ito ang pakana at binabaligtad ang mga katotohanan. Napahamak siya. Natarante si Che, at hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Namuod din ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kinuyam niya ang kanyang kamao, pilit na ngumiti, at sinabing may pakunwering pagtataka, ano? May umagaw sa anak ni Young Master Clark. Naghahanap ng kamatayan. Young Master Clark, sigurado ka bang pumunta sila dito? Agad kong pakilyusan ang mga tao na pumunta rito at tulungan kang maghanap. Sabi ni Chester at nag-uutos na sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Hindi nagtagal, ang mga taong lihim na inayos ni Chester ay pumasok sa daungan sakay ng mahigit 100 ng mga van at kotse. Ilang minuto lang ang lumipas. Nang makita ang mga tao at mga sasakyan na biglang lumitaw mula sa lahat ng direksyon, isang madilim na pagngisi ang lumitaw sa bungangan ng bibig ni Philip.
Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1443. Interesting. Itong Chester Ludwig ay hindi masama. Siya ay napakatuso. Nang makita ang lahat ng mga taong iyon na nagkukumpulan, ang lalaki ay nagsimulang magkaroon ng higit na pagtitiwala. Tinuwid niya ang kanyang likod habang sinasabi kay Philip, "Young Master Clark, bakit hindi natin ito gawin? Bumalik ka muna at hahayaan ko ang mga lalaki na magsagawa ng masusing paghahanap sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, mahahanap ko talaga ang anak mo." Nang matapos magsalita si Chester ay napangisi siya sa loob. Kung si Philip Clark ay maaaring sumabay sa Agos, gayon din siya. Ano man ang mangyari, isa rin siya sa 11 taong maingat na pinili ng Panginoon para sumali sa Gentleman Court. Hindi siya ganoong kating ang mag-ama ng pamilya West. Napakunot ang noo ni Nigel nang makita ang kaguluhan. Malamig ang mukha niya habang bumubulong sa tenga ni Philip. "Young Master Clark, mukhang nakaayos na si Chester ng maraming manpower sa Cloudside. Hindi ko pa nakita ang mga taong ito. Siguradong nakapasok sila sa ilalim ng disguise." Tumanggo si Philip habang nakatingin sa mga tao sa paligid ni Chester. Hindi sila parang mga karaniwang gangster sa kalye o karaniwang mga bodyguard ng labanan. Dapat silang espesyal na sinanay na mga death warrior. Sa isang sulyap, may mga 40 o 50 tao dito. Lahat sila ay nagdala ng lamig na nagpahayag ng kanilang karanasan sa pakikipaglaban sa buhay at kamatayan. Bawat isa sa kanila ay may dormant killing aura. Ang mga taong ito ay dapat na trump card ni Chester. Sa kabilang banda, nang makita ni Rachel ang mga taong ito sa paligid ni Chester, ang kanyang mga mata ay biglang pumikit at ang kanyang magandang mukha ay nagdilim. How dare Chester train death warriors in private? Sa Gentleman Court, ito ay ganap na hindi pinapayagan. Biglang naunawaan ni Rachel ang intensyon ng Panginoon. Ito ang Panginoon na hindi nasisiyahan kay Chester at nagpaplanong pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kahit na may nangyaring mali, dahil pinukaw ni Chester ang pamilya Clark, tiyak na dead end ito para sa kanya. Ginagamit ng Panginoon ang iba para lipulin si Chester nang hindi nadudumihan ang sarili niyang mga kamay. Dito, matapos marinig ang mga sinabi ni Nigel, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Philip. Sa halip, walang pakialam niyang sinulyapan ang masungit na mukha na si Chester at sinabing, "So, may backup ka pa rin." Ngumiti si Chester at sinabi, "Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Young Master Clark, ngunit sa tingin ko ang kapayapaan ay ang pinakamahalagang prioridad. Mahihirapang tukuyin ang kalalabasan ng ating 2 partido ngayong gabi. Paano kung bitawan mo ako?" Haha, tumawa si Philip. Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Chester at sinabing, "Sa wakas ay ibinubuhos mo na ba ang lahat ng pagpapanggap at hindi ka na nagtatago?" Sagot ni Chester, "Hindi ko na kailangang gawin iyon. Dumating na ang mga tao ko. Sigurado akong napansin mo ito. Hindi ito mga ordinaryong tao. At least, mas magaling sila kaysa sa mga thug na nasa likod mo. Alam kong Dragon Warrior ka dati. Sa pagkakataong ito, inilipat mo rin ang maraming Dragon Warriors sa Cloudside. Pero sa tingin ko, dapat na silang ma-overwhelm ngayon." Pagkasabi noon ay tumingin si Chester kay Philip na may malamig na ngiti sa labi. Kumunat ang noo ni Philip. Maya-maya, tumunog ang phone niya. Si Josh Clancy iyon. "Philip, umalis na tayo sa Cloudside. Kami ay agarang ipinapabalik." Ang Bansar at ilang iba pang mga lugar ay nagsisikap na magdulot ng kaguluhan sa mga hangganan. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Josh ang kanyang mga tauhan at nagmamadaling pumunta sa training base ng Dragon Warriors sa hangganan. Hindi niya nais na umalis ng ganoon lang, ngunit ang sitwasyon sa mga hangganan ay tumaas. Ang 2 panig ay nababalisa at handa nang umalis. Bukod dito, sa pagkakataong ito, kinasangkutan nito ang 4 na partido. Nangyayari ang lahat ng sabay-sabay. Lahat ng Dragon Warriors ay sumugod para harapin ito. Gayunpaman, walang sapat na lakas tao sa Cloudside, kaya kinailangang mailipat kaagad si Josh at ang kanyang mga tauhan. "Okay, nakuha ko. Kung may mga hindi inaasahang sitwasyon, tandaan na sabihin sa akin." Naunawaan ni Philip ang kahalagahan ng mga utos ng militar at tinapos ang tawag pagkatapos ng ilang salita. Pagkatapos, mabilis na nagdilim ang kanyang mukha. "What the F***?" Itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay,
isang napakalaking lamig na nagngangalit sa kanyang mga mata. Sumigaw siya kay Chester, ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Ano ang kinalaman ng 4 na lugar sa iyo? Ngumiti si Chester at sinabing, Young Master Clark, sinusubukan ko lang protektahan ang sarili ko. Makatitiyak ka, hanggat pinakawalan mo ako, talagang walang mangyayari sa mga hangganan. Pagkasabi pa lang ni Chester niyan ay pumutok na ang mga kamao ni Philip. Itong si Chester Ludwig, upang maprotektahan ang sarili, nang ahas siyang makipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa. Kabalbalan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1444. Hindi naman masama itong plano mo. Malamig na sabi ni Philip. Hindi na mapigilan ang pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Chester. Matangkad ang liwanag ng kanyang mukha sa ilalim ng mga headlight at makikita ang isang nakakatakot na pangungutya. Nigel. Tumahol si Philip. Oo, sagot ni Nigel. Ngayong gabi, ay lock ang lungsod. Pahintulutan lamang ang pagpasok ngunit walang makakalabas. Gusto kong makita kung ilang halimaw ang darating sa Cloudside ngayong gabi. Galit na sabi ni Philip. Ang dagandong na ito ay dumiretso sa mga ulap at partikular na lumaganap sa madilim na gabing ito. Nang marinig ang utos ni Philip, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Chester. Pinandilatan niya ang kabilang partido at nagtanong, Young Master Clark, gusto mo ba talagang gawin ito? Hanggat hindi ako makakaalis sa Cloudside sa loob ng 1 oras, magkakagulo ang 4 na lugar sa mga hangganan. Sa oras na iyon, buhay ang mawawala at magdadala ka ng singil na hindi mo kailanman maaalis sa buhay na ito. Ang 4 na rehiyon ay nahaharap sa kaguluhan at buhay ay nasa panganib. Sa oras na iyon, ang chain reaction na matrigger ay magiging sobra-sobra kahit para sa pamilyang Clark. Ito ang huling trump card ni Chester at isa ring bagay na inayos niya sa unang araw na pumasok siya sa Cloudside. Malalim ang titig ni Philip, at ang lamig na nagmula sa kanyang katawan ay parang malamig na espada na tila gustong paghiwalayin si Chester. Chester Ludwig, lumagpas na sa bottom line ko ang ginawa mo ngayon. Ipinapayo ko sa iyo na huwag subukang hamanin ang aking bottom line at ang Dragon Warriors, lalo na ang subukang banta ang Dragon Warriors. Nagbabala si Philip sa tila galit na nagkukubli sa kanyang mga mag-aaral. Ha. Tumawa si Chester at sinabing, Philip Clark, alam kong hindi mo ako bibitawan. Kung ganoon, bakit ko papakialam ang buhay ng iba? Dapat pag-isipan mong mabuti. Ito ang 4 na rehiyon na nakikipagnegosasyon sa iyo ngayon. Basag. Parang may nabasag sa hangin. Ang mga mata ni Philip ay iskarlata, at ang galit mula sa kanyang katawan ay naging sanhi ng lahat ng mga tao sa paligid niya upang makaramdam ng labis na presyo na hindi sila makahinga. Ganyan ang galit, ang ganoong layunin ng pagpatay. Marahas na nagulat si Chester. Sa kanyang mga mata, si Philip ay tila nag-transform sa isang nagninangas na apoy na malapit ng sunugin ang lugar na ito sa bubong. Chester Ludwig, naghahanap ka ng kamatayan. Umungol si Philip habang humahakbang pasulong. Peter Patter. Ang tunog ng mga yabag na ito sa lupa ay parang isang mabigat na martilyo na pumutok sa puso ni Chester at ng iba pa. Ang kapangyarihan ng isang tao ay tila 1,000 tropa. Si Chester ay likas na umatras ng ilang hakbang. Nang makita niyang mabilis na papalapit sa kanya si Philip, agad niyang sinabi sa mga Death Warrior na nasa tabi niya, tigilan niyo siya. Pigilan mo siya, panipi. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na nagpapanik. Nai-imagine pa niya na kapag hindi napigilan si Philip, tiyak na mamamatay siya ng walang buong katawan. Agad-agad, maraming Death Warrior ang sumugod at marahas na inatake si Philip. Bawat galaw nila ay isang hakbang na nilalayong pumatay. Nang makita ito, sumigaw si Nigel, sisingilan. Protektahan si Young Master Clark sa iyong buhay. Swoosh! Pinutol ng galit na iyon ang tahimik na kalangitan sa gabi. Kaya lang, hakbang-hakbang na naglakad si Philip papunta kay Chester na nakatayo sa pinakadulo ng magulong labanan. Walang makakalapit kay Philip, ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1445. Narito siya. Sa matinding galit, hakbang-hakbang na naglakad si Philip papunta sa kanya. Ito ang naramdaman ni Chester. Mula sa karamihan, naramdaman niya ang banta mula sa impyerno na damaloy mula kay Philip. Ang lalaki ay puno ng laganap na layuning patayin. Malamig,
Ang kilos na iyon at ang titig na iyon. Parang ang demonyo mismo. Sa isang sulyap lang, naramdaman ni Chester ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang tumakbo. Oo, tumakbo. Kahit na napakaraming Death Warrior, ang puso ni Chester ay lumundag pa rin sa matinding takot. Lalo na nang makita niyang parang baliw ang mga kampan ni Nigel na nakikipaglaban sa mga Death Warriors. Kahit na ang mga Death Warrior ay makapangyarihan, hindi nila nakayanan ang pagkubkob. Sa maikling sandali nang mag-alinlangan si Chester, nalampasan na ni Philip ang karamihan at lumapit sa kanya. Ikaw, anong gusto mo? Ako si Chester Ludwig, isa sa 11 miyembro ng Gentleman Court. Sa likod ko, nandyan ang Panginoon. Panginoon, sumirit si Chester, pero bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay nakakilos na si Philip. Hinawakan niya si Chester sa leeg at binuhat. Ang kanyang malamig na boses ay bumulaga sa mga nasa loob ng 2-meter radius at tumama ang eksena. Chester Ludwig, ginamit mo ang labanan sa 4 na rehiyon at nagbabanta sa buhay ng milyon-milyong tao. Ito ay isang mapanlinlang na gawa. Tinalikuran mo ang moralidad at gumawa ng pagkakaulo sa bansa. Ngayon, ako, si Philip Clark, ay puksain ka sa utos ng Dragon Warrior, lilipulin ko ang pamilya mong Ludwig. Sigaw ni Philip, ang kanyang mga mata ay nagngangalit sa matinding galit na parang gusto niyang sunugin ng buhay si Chester. Order ng Dragon Warrior. Kapag nailabas na, kahit sino pa ang kabilang partido, hanggat sila ay nabubuhay, sila ay magdurusa sa walang katapusang pagtugis ng Dragon Warriors. Ito ay dahil ang sino mang nakatanggap ng Dragon Warrior Order ay itinuring na isang taksil. Sila ay isang kahihiyan, isang pag-iral na tiyak na mapapahamak. Natural, tumangging sumuko si Chester. Namumula ang mukha, napabuntong hininga siya. Kung mamamatay ako, tiyak na magkakagulo ang 4 na rehiyon, ikaw ba ay papatayin talaga kita? Nang marinig ito, mabilis na kumalma si Philip na galit na galit. Boom! Gamit ang marahas na pagkaway ng kanyang kamay, inihagis niya si Chester at ang lalaki ay bumagsak ng husto sa lupa. Pagkatapos nun, isang mabangis na stomp, ang kanang paa ni Philip ay marahas na humakbang sa dugtungan ng kanang braso ni Chester, at pinalakas niya ang presyo sa ilalim ng kanyang paa. Arg! Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong abandonadong daungan. Pawis na pawis si Chester at walang magawa habang pinagdudurog ni Philip ang kanang braso gamit ang isang paa. Damn it! Anak ka ng *H. Gusto kong sumugod agad sila sa teritoryo. Sabay-sabay. Napaluhod si Chester sa lupa habang hawak ang kanang braso. Siya ay natatakpan ng malamig na pawis, ngumisi habang umuungal siya sa galit na galit kay Philip. Tungkol naman sa mga Death Warrior, sila ay kasalukuyang nasa isang pagkakapatas sa mga tauhan ni Nigel. Walang pakialam si Philip habang nakatingin kay Chester na nakayukong nakaluhod sa lupa. Sabi niya, ito ang presyong dapat mong bayaran. Ngayon, inuutusan kitang isuko ang iyong mga plano. Kung hindi, gagawin kitang gugulin sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagsisisi. Haha, natawa si Chester sa narinig. Nahihirapan siyang tumayo mula sa lupa, pasuray-suray, at kinagat ang mga ngipin kay Philip, sumuko ka. Iyon lang ang trump card na mayroon ako. Paano ako susuko? Kung hindi dahil sa trump card na ito, natatakot ako na baka matagal na akong itinapon mo sa dagat. Philip, pag-isipan mong mabuti. Ang 4 na rehiyon sa mga hangganan ay hindi bababa sa 1,000,000 tao. Naglakas loob ka ba talagang sumugal sa akin? Muling pagbabante ni Chester na puno ng bisyo ang mga mata. Siya ay ganap na lumayo sa kanyang paraan para sa planong ito. Natahimik si Philip habang malamig na nakilala kay Chester. Sabi niya, Nigel, dalhin mo ang tao. Oo, sagot ni Nigel. Pagkatapos, mula sa likod ng mga tao, ang isa sa mga tauhan ni Nigel ay may bitbit na batang babae at lumakad. Daddy, nang makita ng batang babae si Chester, iniunat niya ang kanyang mga braso para yakapin at umiyak ng malakas. Nang makita ang eksenang ito, dilat ang mga mata ni Chester habang umuungal kay Philip. Philip, bitawan mo ang anak ko. Kung hindi, mag-uutos ako sa isang rehiyon na lumampas sa linya ng depensa ngayon. Umiling si Philip at sinabing, Chester, hindi mo ba nakikita ng malinaw ang sitwasyon ngayon? Hindi mo ako kayang ipaglaban.
Noong nagpasyahan mong gamitin ang 4 na rehiyon bilang banta, nakatadhana ka ng mapahamak ng masama. Natural na kasama rito ang iyong pamilya. Panatilihin nila ang iyong kahihiyan sa buong buhay nila. Kung babalik ka ngayon, panatilihing ligtas ang iyong pamilya, ngunit hindi ka mabubuhay sa mundong ito. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1446. Hehe, malungkot na tumawa si Chester at sinabing, "Pamilya. Haha, matagal ko na silang pinadala sa Country M. Hindi mo ako matatakot. Ngayon, bibigyan kita ng isang rehiyong kapalit ng aking munting anak na babae." Gayunpaman, tulad ng sinabi niya iyon, nakita ni Chester ang ilang mga taong naglalakad palabas mula sa likod ng mga tao. Isang babae na nakasuot ng itim na trench coat ay may hawak na 7 o 8 taong gulang na batang lalaki habang inaalalayan din ang isang bulag na matandang babae sa kanyang tabi. "Mahal, anak, inay. Ikaw, hindi ka ba nagpunta sa bansa M? Bakit ka nandito? Bakit?" Nababaliw na si Chester. Pamilya niya ang nasa harapan niya, ang kahinaan niya. Kahit na kaya niyang ipagkanulo kahit ang kanyang biolohikal na kapatid, napakabuti niya sa kanyang asawa, mga anak, at ina. Tumingin siya kay Philip na may pulang mata at sumigaw, "Hayaan mo ang pamilya ko o utusan ko ang mga rehiyon na kumilos kaagad." Umiling si Philip at sinabing, "Chester, hindi mo na turn para makipag-usap sa akin ngayon. Ako dapat ang nakikipag-usap sa iyo, maintindihan mo." Ang pangungusap na ito ay natigilan kay Chester. Napatingin siya sa asawang nakahawak sa anak at sa matandang ina na nanginginig sa lamig ng hangin. Thud. Napaluhod si Chester sa harapan ni Philip, gumapang palapit sa kanya, at sinabing, "Young Master Clark, nagkamali ako, payagan ang aking pamilya. Kaagad kong pipigilan ang 4 na rehiyon sa panggugulo." Ibinaba ni Philip ang kanyang mga mata, tumingin kay Chester na nakaluhod sa lupa, at sinabing, "Alam mo ba ang iyong krimen?" "Oo, alam ko ang kasalanan ko." Napayuko si Chester. Walang komento si Philip tungkol doon at sa halip ay sinabing, "Sabihin mo sa akin kung ilan pa ang mga tao mo." Nanginginig sa desperasyon si Chester. Sinulyapan niya ang kanyang munting anak, asawa, at matandang ina. Sa wakas ay ipinagtapat na niya ang lahat. Ngayong gabi na pala, marami na rin siyang nakipagkita sa kanya malapit sa Cloudside. Nakikinig sa mga ayos ni Chester, tumawag si Nigel ng walang palm at nagutos na humabol. Sa puntong ito, nahulog ang kurtina sa Cloudside. Lumingon si Philip, tumingin sa nagtatampo na si Rachel, at sinabing, "Miss Clark, wala ka bang gustong sabihin?" Napatingin si Rachel kay Chester na nakaluhod sa lupa na mapula ang mukha at sinabing, "Hindi na kailangan. Salamat, Young Master Clark, sa pag-alis ng traidor para sa Gentleman Court." Pagkatapos noon, nagtanong siya, "Young Master Clark, pwede na ba akong umalis?" Ngumiti si Philip, gumawa ng kumpas na kilo, at sinabing, "Maging panauhin ko." Tumalikod na si Rachel para sumakay sa kotse ngunit pinigilan siya ng mga tauhan ni Nigel. Kumunot ang kanyang kilay at nagtanong, "Ano ang ibig sabihin nito?" Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Hindi ko obligado na pabalaykan ka." Pagkasabi noon ay umalis na si Philip kasama ang mga tauhan niya kasama si Chester. Sa buong abandonadong daungan, tanging si Rachel at ang 2 niyang bantay ang natira. Siya ay galit na galit at stomped ang kanyang paa ng mapait habang siya ay nakatitig sa mga taillights ng Phillips paalis convoy. Nagmura siya, "Napakasungit ng maldita na ito." Sa panig na ito, ipinasa ni Philip si Chester sa Dragon Warriors upang hawakan habang kasama si Mila. Nagpasya siyang bumalik sa Upper Creek sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, ang isang biglaang tawag sa telepono ay naging sanhi ng malamig na mukha ni Philip. "Young Master Clark, kailangan mong magmadaling bumalik." Isang grupo ng mga tao ang dumating, na nagsasabing sila ay mula sa pamilyang Clark. "May hinihingi sila sayo. Kung hindi, kukunin nila ang batang ginang." Sa kabilang dulo ng telepono, nag-aalalang sabi ni Victor Bell. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1447. Ang pamilya Clark ng Sangay ay pumunta sa Upper Creek para humingi ng mga kahilingan. Nang marinig ito ni Philip, agad na nagdilim ang kanyang mukha at malamig niyang sinabi, "Tigilan mo ako. Kung sino man ang maglakas loob na kunin ang aking asawa, patayin sila ng walang awa."
Mabilis na sinabi ni Victor, "Oo, Young Master Clark." Panipi. Pagkatapos noon, muli siyang nagtanong, "Young Master Clark, okay lang ba ang batang si Miss?" Tumanggaw si Philip bilang tugon at sinabing, "She's fine. Babalik ako kaagad." Matapos tapusin ang tawag, napakalamig ng mga mata ni Philip at sinabi niya kay Nigel, na magalang na nakatayo sa tabi niya, "Pabalaykan mo ako sa Upper Creek." Nagulat si Nigel at sinabing, "Young Master Clark, napaka-urgent ba nito? Bakit hindi ka mananatili ng isa pang 2 araw? Pwede kitang ipakita sa Cloudside." Umiling si Philip at sinabing, "I can't make it. May nangyari sa Upper Creek." Pagkatapos sabihin iyon, may naisip si Philip at sumigaw sa hangin, "Nasaan ang Shadow Squadron?" Swoosh! Sa sandaling sinabi niya iyon, 2 misteryosong figure ang lumitaw sa pangunahing bulwagan. Nagulat din si Nigel sa eksenang ito. Ang 2 taong ito ba ay palaging kasama sa pamilya Lambert? Paano sila biglang sumulpat? Hindi man lang niya narinig ang mga yabag ng paa. "Young Master, ano ang iyong mga order?" Ang 2 miyembro ng Shadow Squadron ay lumuhad sa isang tuhod habang nakabalot ng malalapad na itim na damit. Bumangon si Philip, kumikinang sa ningning ang kanyang mga mata habang malamig na nagtanong, "Ano ang nangyayari sa pamilya ng sangay na pinakabagong?" Ang isa sa mga Shadow Guards ay may paggalang na sumagot, "Ang pamilya ng mga tao ay nagtitipon ng mga talento at lakas ng tao sa malaking sukat. Nakipagsanib puwersa din sila sa maraming tao sa Arcadia Island. Naghahanda silang pilitin ang pangunahing pamilya, idiin ang Panginoon, at humihingi ng matinding parusa para sa iyo, Young Master." Nang marinig ito, tuluyang nagdilim ang mukha ni Philip. Galit niyang sinabi, "Presumptuous. Masyadong mayabang ang pamilya ng sangay. Kung tatanggi akong palayain sila, gusto kong makita kung ano ang magagawa nila sa akin." Ang kanyang boses ay nagdala ng isang malakas na ginaw at niyanig ang pangunahing bulwagan hanggang sa ito ay manginig. Kaagad, iniutos ni Philip, ipaalam kay Tio Tim na gusto kong magsagawa ng malaking paglilinis ng pamilya ng sangay. Gayon din, gamitin ang aking order para balaan ang pamilya ng sangay. Kung sino man ang maglakas loob na tumawid sa linya, kakatawanin ko ang aking ama at lipulin ang kalahati ng pamilya ng sangay. Ang 2 Shadow Guards ay agad na tumanggo at nagsabi, "Oo, Young Master." Kasunod nito, nawala ang 2 sa main hall. Nabigla na si Nigel sa pawis na pawis ngayon. Medyo nalaman na niya ang pagkakakilanlan, katayuan, at lakas ni Young Master Clark, ngunit sa hindi inaasahan, may narinig siyang mas nakakatakot. Ang pamilya Clark ng Arcadia Island. Ito pala, Young Master Clark, handa na ang sasakyan. Makakaalis na tayo agad, mabilis na sabi ni Nigel. Tumanggo si Philip, lumabas ng mansyon ng pamilya Lambert, at sumakay sa kotse sa pintuan. Umupo ang maliit na si Mila kasama niya. Nakatingin siya sa paligid na may 2 dilat na mata, tila napaka-curious. "Young Master Clark, hayaan mo na akong umalis," sabi ni Nigel ng mapagkumbaba. Umiling si Philip at sinabing, "Hindi na kailangan mo pang asikasuhin ang mga bagay sa Cloudside. Tungkol sa mga kaguluhan sa 4 na rehiyon, nakipag-ugnayan na ako sa Dragon Warriors. Kailangan mong manatiling malapit sa kanila. Kung saan ka kailangan, gawin mo ang iyong makakaya." "Naiintindihan." Tumanggo si Nigel. Tumigil sandali si Philip habang nagpatuloy, "Tsaka, gawin mo rin ako ng patago. Ikaw lang ang nakakaalam nito." Agad naging seryoso ang ekspresyon ni Nigel habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. Sabi ni Philip, "Pumunta ka sa pamilyang Wallace sa Golden City para sa akin." Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Philip sa mansyon ng pamilya Lambert at nagsimula sa paglalakbay pabalik sa Upper Creek. Pinagmasdan ni Nigel ang pag-alis ni Philip mula sa malayo at saglit na hindi mapatahimik ang kanyang emosyon. Ito ay dahil ang huling bagay na sinabi ni Philip sa kanya ay masyadong nakakagulat. Hindi man lang siya nagtiwala rito. Gayunpaman, ito ang utos ni Philip. Ano man ang kailangan, kukumpletuhin ni Nigel Lambert ang gawain. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1448. Mga lalaki, ipasa ang aking mga utos. Simula ngayon, mahigpit na iimbestigahan ng Cloudside ang lahat ng puwersa at huhukayan ang anumang puwersang dayuhan na nakatago sa Cloudside. At,
lahat ng mga Jade Shop at Jade Quarry ay ihihinto ang mga operasyon ng negosyo sa loob ng 1 buwan. Sigaw ni Nigel. Hindi nagtagal pagkaalis ni Philip, lahat ng puwersang nakakubli sa Cloudside ay nakatanggap ng tiyak na sagot. Halimbawa, si Jodel Wallace, na umalis sa isla ng Arcadia at bumalik sa Ceres Villa sa Riverdale, ay may subordinate na ulat sa kanya sa sandaling ito. Madam Wallace, ayon sa mga kumpirmadong source, umalis na si Philip sa Cloudside at inalis din si Chester Ludwig ng Gentleman Court. Sa pagkakataong ito, walang ginawa ang Panginoon ng Gentleman Court para pigilan ito. Naglalakad si Jodel sa hardin kasama ang isang malambot na puting Persian na pusa sa kanyang mga bisig. May 2 babaeng bodyguard na nakasunod sa kanya. Okay, nakuha ko, sabi ni Jodel, inilagay ang Persian cat sa kanyang mga bisig sa lupa. Pagkatapos, unti-unti siyang naguguluhan at mamulong, bakit hindi kumilos ang Gentleman Court? Parang hindi niya moari, sinabi niya sa babaeng bantay sa likod niya, sundin mo ang utos ko at makipag-ugnayan sa Panginoon ng Gentleman Court. Sabihin sa kanya na si Jodel Wallace ng pamilyang Wallace ay bibisita sa kanya sa lalong madaling panahon. Oo, madam. Kasabay nito, ang pamilya Clark sa Arcadia Island. Si Roger Clark ay nasa isang maliit na isla na 1 nautical mile mula sa Arcadia Island. Ang islang ito ay ang mausoleum ng inang kapanganakan ni Philip at ang opisyal na unang asawa ni Roger, si Charlotte Larsen ng pamilya Larsen. Isang buong isla. Tumayo si Roger sa harap ng batong monumento na kasing taas ng 2 tao, iniunat ang kanyang mga kamay, at marahang ipinahid ang plaka ng pangalan ni Charlotte Larsen. Mamulong siya, Charlotte, sa tingin mo ba tama ang ginagawa ko? Marahil ay may sumagot dahil biglang umihip ang hangin sa tahimik na paligid. Nakayuko ang likod ni Roger habang nakataas ang ulo, nakatingin sa malawak na mabituing kalangitan. Panginoon, umiihip ang hangin. Isang miyembro ng Shadow Squadron ang humakbang at nagsuot ng mink trench coat para kay Roger. Tumayo si Roger sa harap ng batong monumento sa loob ng 10 minuto bago sinabing, isinilang tayo sa iisang pinagmulan, kaya bakit tayo gumagawa ng kaaway sa isa't isa? Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa mausoleum. Sa pantalan ng isla, sinabi ng Shadow Guard sa tabi ni Roger, Panginoon, nakatanggap kami ng balita mula sa Cloudside na ligtas na nakabalik sa Young Master sa Upper Creek. Ang mga taong inayos namin ay walang ginawang aksyon. Matapos matanggap ng Gentleman Court ang iyong mga tagubilin, pinigilan nila ang kanilang sarili at hindi kumilos. Tumanggo si Roger at nagtanong, ano ngayon ang ginagawa ng Branch family? Aking Panginoon, ang pinuno ng pamilya ng Sangay ay naglipat ng ilang tao sa Upper Creek ilang araw na ang nakalipas sa pagtatangkang hanapin ang Young Master at humiling ng pagpapalaya, patuloy ng lalaki. Kumunat ang noo ni Roger, at nagdilim ang kanyang tingin. Tumingin siya sa malayo na parang sinusubukang makita ang buong gabi at sinabing, hayaan mo sila. Pahihirapan sila ni Philip, sa tingin ko rin. Ang Young Master ay hindi isang ordinaryong tao. Napakaraming taon na niyang pinauunlad ang kanyang kapangyarihan at ipinakita niya hanggang ngayon ay hanggang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Masyadong minamaliit ng pamilya ng Branch ang Young Master. Iniisip nila na hindi kayang pasanin ng Young Master ang responsibilidad ng pamilya Clark. Sinundan ng ilang subordinate si Roger sakay ng isang maliit na marangyang cruise ship. Kuwait, bumalik sa tabi ni Philip. Makalipas ang ilang oras, dumating ang entourage ni Philip sa Upper Creek. Walang tagal, dumiretso siya sa ospital kung nasaan si Win ngayon. Bago siya umalis ay nagpapagaling pa si Win sa ospital. Nanay, pagdating niya sa ward, agad na sinugod ni Mila si Win. Naluluha na siya habang nasa kama. Humihikbi si Win habang hawak ng mahigpit si Mila, patuloy na hinahaplos ang maliit na ulo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1449. Hinawakan niya ang maliit na mukha ni Mila, tiningnan ito ng may pagkabalisa, at nag-aalalang sinabi, Mila, nasaktan ka ba? Nakakaramdam ka ba ng sakit kahit saan? Hayaan mong dalhin kita para magpa-check up. Umiling si Mila, hinawakan ang kamay ni Win, at matamis na pinunasan ang kanyang mga luha. Sabi niya, Nay, huwag kang umiyak, ayos lang ako. Mayroon kang isang sanggol sa iyong tiyan. Kailangan mo pang magpahinga.
Nang marinig ang ganoong malambing na salita mula sa kanyang anak, agad na niyakap ni Win ang ulo ni Mila habang umiiyak sa sobrang lungkot ngunit nakahinga rin ng maluwag. Tahimik na nakatayo si Philip sa gilid, isang masayang ngiti ang naglalaro sa mga sulok ng kanyang bibig. "Phil, thank you," tumaas ang kilay ni Win at sinabi kay Philip. Ngumiti si Philip, lumakad, at hinawakan ang ulo ng kanyang anak at ni Win. Sabi niya, "Ano ang dapat pasalamatan?" Napuno ng masasayang tawanan ang maikling pagkikita-kita ng pamilya. Tungkol naman kay Lydia Jensen, sumugod siya rito nang makatanggap siya ng balita. Kinagat niya ang kanyang mga labi at pinunasan ang kanyang mga luha habang nakatingin kay Mila. Tumakbo si Mila, itinaas ang kanyang ulo, at sinabi kay Lydia, "Ate Lydia, huwag kang umiyak, ayos lang ako. Iniligtas ako ni Papa." Yumuko si Lydia na namumula ang mga mata habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumanggo siya at sinabing, "Hindi ako iiyak. Buti naman at okay ka na." Nanatili si Philip sa ward at nakipag-chat kay Win ng ilang minuto. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok si Victor. Nang makitang nakikipag-chat si Philip kay Win, magalang siyang tumabi at naghintay. "Phil, nandito ba siya para makita ka?" tanong ni Win. Ilang beses na niyang nakita ang taong nakatayo sa pintuan nitong mga nakaraang araw. Parang isa siyang kilala ng asawa niya. Ngumiti si Philip at sinabing, "Oo, kaibigan siya." Tumanggo si Win at sinabing, "Siguro hinahanap ka niya para sa isang bagay na madalian. Dapat kang pumunta." "Okay." Hinaplos ni Philip ang ulo ni Mila bago tumayo at naglakad palabas ng ward. Sa hospital rest area, yumuko si Victor at tumabi kay Philip. Kinakabahan at balis ang sinabi niya, "Young Master Clark, ang kabilang partido ay gustong makipagkasundo. Pinalayas ko na sila sa ospital kanina at sinabi sa kanila ang tungkol sa balak mo, pero hindi sila nakikinig at nagpumilit na makita ka. Kung hindi, sasabak sila sa kanilang mga tao." Kumunot ang noo ni Philip at same time na nagtanong, "Nasaan sila?" Sabi ni Victor, "Sa pasukan. Pinipigilan sila ng mga tauhan ko." Sa sinabi nito, naglakad si Philip papunta sa pasukan ng ospital. Tiyak na, dalawang grupo ng mga tao ang magkaharap sa pasukan ng ospital. Ang isang panig ay pag-aari ni Victor Bell, na pinamumunuan ni Heath. Nakilala ni Philip ang kabilang partido sa isang sulyap. Ito ang ikatlong young master ng Branch family, si Kelsey Clark. Siya ang nakababatang kapatid ni Levi Clark. Ang lalaking ito ay nakadamit na parang isang maningning na young master. May pagkababae siya sa mukha at nakasuot ng mamahaling puting steel. Mukha siyang sobrang bastos at mayabang. Sa pagkakataong ito, nakita rin ni Kelsey si Philip na naglalakad palabas at agad na sumimangot. "O, pinsan, napagdesisyonan mong bumalik sa wakas. Akala ko namatay ka sa Cloudside." Ang pangungusap na ito ay lubos na bastos. Ang ganitong mga tipikal na katangian ng isang alibughang anak. Bukod dito, hinamak ni Kelsey si Philip at ang pangunahing pamilyang Clark mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kanyang pananaw, maaaring palitan ng pamilya ng sanay ang pangunahing pamilya. Nagdilim ang mukha ni Philip. Lumapit siya at malamig na sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" Nagkibit balikat si Kelsey, pinunasan ang kanyang manipis na mga kuko, at malumanay na sinabi, "Sinabi sa akin ng tatay ko na ibalik ko si Levi. Sabi nga pala ng papa ko dapat humingi ka ng tawad sa Branch family na nasa harap ko. Kung hindi, dadalhin ng tatay ko ang mga tao at i-pressure ang pangunahing pamilya." Nang marinig ito, mabilis na naging malamig ang ekspresyon ni Philip habang sinasabi niya, "Sigurado ka bang karapat-dapat kang humingi ng tawad sa akin?" Tumaas ang kilay ni Kelsey, tumingin kay Philip, at ngumuso. "Philip, payo ko sa iyo na palayain mo agad ang kapatid at lolo ko. Kung hindi, kahit ang pangunahing pamilya ay hindi kayang saktan ang pamilya ng sangay. Tinatakot mo ba ako?" Natawa si Philip nang may lumabas na maliit na layunin sa gilid ng kanyang bibig. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1450. Smack, biglaan. Philip struck out at swang kanyang braso sa paligid. Sinampal niya ang mapatla at malambing na mukha ni Kelsey. Ang malutong na tunog ng sampal na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan sa pasukan ng ospital. Sabay nanlaki ang mata ni Kelsey. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan,
itinuro niya si Philip ng histeryoso at sumigaw, "How dare you hit me? Ako ang pangatlong young master ng Branch family. Sa pagkakataong ito, narito ako para kumatawan sa pamilya ng sangay at sa aking ama. Masyadong kang mayabang." Gayunpaman, hindi sinasadya ni Philip ang kanyang kamay, habang si Kelsey ay napaatras ng 2 hakbang sa takot. Masungit niyang sabi, "Kelsey, pinapaaral kita sa ngalan ng tatay mo. Masyado ka lang masama ugali. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang tagapagmana ng pangunahing pamilya Clark?" Ito, nataranta agad si Kelsey. May mga patakaran ang pamilya Clark. Nang makita nila ang tagapagmana ng pamilya Clark, ang mga kaparehong henerasyon ay dapat yumuko at sumaludo. I went without saying na hindi sila makapagsalita ng bastos sa kanila. Kung hindi, sila ay parusahan ayon sa mga patakaran. Kaya, natigilan si Kelsey, hindi alam kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Isang guard sa tabi niya ang nagpaalala sa kanya, "Third young master, you represent the chieftain. Hindi mo kailangang sumunod sa pagsunod nito. Sa halip, si young Master Clark ang dapat magpakita sa iyo ng paggalang." Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Kelsey at malakas na sinabi, "Oo, kinakatawan ko ang tatay ko, na chieftain ng pamilya ng sangay. Dapat ipakita mo sa akin ang ilang paggalang. Bilasan mo, yumuko ka sa akin." Biglang bumungad sa mukha ni Kelsey ang pagmamalaki at tagumpay. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Philip. Sa halip, ang malamig niyang tingin ay bumagsak sa guard na nagsalita. "Ganyan ka ba mahilig magsalita?" Malamig na tanong ni Philip. Biglang nagpanik ang guard dahil ramdam na ramdam niya ang death threat sa mga mata ni Philip. "Ako ay subordinate ni Third Young Master, kaya natural na kailangan kong magsalita para kay Third Young Master," depensa ng guard sa sarili. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, itinaas ni Philip ang kanyang paa at sinipa ang kanyang tiyan. Lumipad pabalik ang gwardya at bumangga ng malakas sa Mercedes sa likuran niya, nabasag ang salamin ng mga bintana. "Kabastusan! Isang bantay lang na katulad mo ang nangangahas na hamarang." "Victor," kumatok ang kanyang mga ngipin. Matigas na sabi ni Philip. "Oo," tumugon si Victor, pinona ang kanyang mga tauhan, at pinahiga ang gwardya na iyon sa lupa. Agad na sumigaw ang gwardya, "Third Young Master, iligtas mo ako." Namula ang mukha ni Kelsey. Ang gwardya na iyon ay kanyang subordinate, kung tutuusin. Si Philip ay hindi gumagalang sa kanya sa pamamagitan ng paggawa nito. "Philip Clark, isa siya sa mga tao ko. Ako ang magdedesisyon kung mabubuhay siya o mamamatay, hindi ikaw." Tinuro ni Kelsey si Philip sabay sigaw. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay panibagong sipa mula kay Philip. Agad ding lumipad palabas si Kelsey. Mabuti na lang at nasalo siya ng mga natitirang gwardya kaya hindi siya bumagsak sa lupa. Galit na galit siya. Agad na nagliliyab sa galit si Kelsey at napahawak sa kanyang dibdib habang umaatungal, "Philip, ang layo mo na. Ako ang ikatlong young master ng Branch family, kung tutuusin. How dare you kick me? Babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko na parusahan ka ng matindi." Humalaklak si Philip. Pagkatapos noon, umalangaw-ngaw ang isang malungkot na hiyawan sa buong pasukan ng ospital. Ang gwardya ay pinatumba ng mga tauhan ni Victor ang kanyang mga ngipin at puno ng dugo ang kanyang bibig. Nang makita ang eksenang ito at marinig ang kanyang mga hiyawan, labis na natakot si Kelsey na ang natitirang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Walang pakialam na tinitigan ni Philip si Kelsey at sinabing, "Ikaw na ang susunod." Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.